Yun Chen, nandito ka na pala. Rohan, pasensya na. Yun Chen, lasing ka na, hindi ako si Rohan. Rohan, huwag mo na akong iwan. Yun Chen, hindi ako si Rohan. Ako si Sangru. Lin Sangru. Pinatay mo si Rohan para maging tayo. Ano to? Nagpapakipot ka pa? Totoong kapatid ko si Rohan. Paano ko sasaktan? Alam mo palang kapatid mo siya. Pinatay mo pa rin. Yun Chen, huwag. Nagmamakaawa ako sa'yo. Lin Sangru. Alam mo ba kung bakit kita pakakasalan? Para pagbayarin kita sa pagpatay sa minamahal ko. Gusto kitang pahirapan araw-araw. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Yun Chen, 3 beses na akong nagbuntis para sa'yo. Hindi ko na kaya. Pakiusap, hindi ko na kaya. Wala kang karapatang tumanggi. Muyon Chen, 3 taon na. Ang paghihirap na ibinigay. Hindi pa ba sapat? Yun Chen, tulungan mo ako. Ikaw ba yan Ruuhan? Ate, bakit mo ako pinadukot? Hindi ako Ruuhan. Sabay tayong dinukot. Ikaw ay dinampot. Pagkagising ko wala ka na. Ako ay mapapangasawa mo si Muyun Chen, Lin Sangru. Huwag mong agawin si Muyun Chen. Mamatay ka na. Huwag. Ginang, handa na ang almusal ninyo. CJ, lalabas na ako. Tia Liu, may bisita ba tayo ngayon? Kaninang umaga, inutos na ng binata. Mamaya, pupunta si Ivy, Ruhan. Ruhan. Ang tagal nating hindi nagkita. Ate ko mula sa Lin Anak family. ng Lin family. Hindi ka si Ruhan. Hindi ba patay na si Ruhan? Gusto mong sabihin patay na ako? Aking mahal na ate. Gusto mo talaga akong mamatay? Nakakalungkot. Hindi mo magagawa ang gusto mo. Lin Sangru. Anong gagawin mo sa kanya? Yun Chen, hindi ako. Ako. Wala akong. Nangangatwiran ka pa. Sasabihin ko sa'yo. Bumalik na si Rohan ng ligtas. Dapat tayong maghiwalay. Hindi ka kapatid ko. Hindi ka siya. Bakit ka nagpapanggap sa kanya? Patay na siya. Kuya Yun Chen, saklalahan mo ako. Tingnan mong mabuti. Siya si Rohan. Ang pag-aasawang ito. Hiwalayin mo ako o hindi. Ate, buntis ka. Papalaglag ko na ang bata ngayon dit. Yun Chen. Huwag mong pababain ang bata, Yun Chen. 3 beses na akong nagpalaglag para sa... Sabi ng doktor kung gagawin ko ulit to. Hindi na ako mabubuntis kailanman. Hindi pwede. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Wala kang karapatang magdala ng anak ko. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Asawa mo ako. Asawa? Karapat dapat ka ba? Ate, kung ibabalik mo lang si Kuya Yun Chen sa akin, ang pagkakulong mo sa akin, kinalimutan na natin yon. Nguyen Chen, napakalupit ng puso mo. Hoy, Sir Mew, ang video conference nyo kay Chairman Lee magsisimula na sa ilang minuto. CJ, alam ko. May meeting ako, babalikan kita, magsinungaling ka lang. Hindi kita patatawarin kung hindi. Aalis na ako. Lin Sangru. Ngayon nakabalik na ako. Ang iyong masasayang araw. Tapos na ang lahat. Bakit hindi mo sabihin ang katotohanan mula 3 taon? Kung ikaw ang namatay noon, ang posisyon bilang asawa ni Muyun Chen, matagal nang dapat akit. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi aksidente yung nangyari 3 taon na ang nakalipas. Hindi ka naman ganoon katanga para isipin na inaya kita para lang mamasyal. Ikaw ang may pakana ng pagdukot. Gustong-gusto mo akong patayin. Alam mong ako ang mahal ni Muyun Chen, pero araw-araw ka pa rin nakikiliti sa kanya. Yang landi mong yan. Gaya ng nanay mong tanga at hamak. Lin Ruhan,
Pwede mo akong laitin ng lahat, pero hindi ko papayagang insultuhin mo ang nanay ko. Akala mo ba talagang nagpakasal ang tatay ko sa nanay mo? Dahil sa pag-ibig, sasabihin ko sa'yo. Pera lang ang pakay ng tatay ko nang pakasalan niya ang nanay mo. Sino bang nakakaalam nang malaman ng nanay mo ang mga lihim na to? Tumalon siya mula sa bubong. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka, tumigil ka na. Ikaw man o ang nanay mo. Pareho kayong tanga at hamak. Lin Ruhan, pinatay mo ang nanay ko. Ngayon ako naman ang gustong patayin. Sasabihin ko kay Yonshen ang tunay mong pagkatao. Sa totoo lang, wala ka ng pagkakataon para gawin yan. Sa palagay mo kanino maniniwala si Yunchet? Sa'yo o sa akin? Ate, bakit mo ako Gina ganito? Kuya Yunchen, hindi ko ginawa. Ruhan, Ate ang pumatay sa akin. Hindi ako. Hindi ako. ayos lang. Tumayo ka na. Yonshen, hindi ako. Kung may mangyari kay Ruhan, ipapapatay kita sa kanya. Hindi Yonshen. Talagang hindi ako. Dadalahin kita sa ospital. Yonshen. Talagang hindi ako. Siya ang sumalpok sa akin. Mga sugat ko sa mukha gawa niya. Maniwala ka sa akin. Hindi ako. Sasabihin ko sa'yo, 3 taon si Ruhan sa labas. Ngayon nakauwi na siya. Bunso, dalhin sa basement. Bantayan ng mabuti. Hindi ako. Talagang hindi. Hindi ako. Buksan ang pinto. Taon, 3 taon. Hoy boss, tapos na ang trabaho. Gising na. Binibini, kumusta? Ako ang chairman ng Mu Corporation. Salamat sa pagligtas sa apo kong si Yonshen. Gagantimpalaan ka ng Mu Corporation. Ano po ang pangalan niyo? Ako si Lin Ruohan. Rohan, nakauwi na ako. Ate, nakauwi ka na. Yunchen. Ito si ate na palagi kong sinasabi. Kumusta? Ako ang nobyo ni Ruhan, Mu Yonshen. Nu Yonshen. Ako ang umligtas sa'yo noon. Bakit hindi sinasagot ni Sandro ang tawag? Ginoong mo, may pulong kayo pagkatapos ng 5 minuto tungkol sa unang pribadong ospital na itatayo sa bansa. Ayon kay Dr. Zhao, hindi nagpa-check up si Sandro baka dahil noong kayo mismo ang nag-opera sa kanya ay hindi na ito bumalik kaya hindi na siya nagpa-check up. Sana nga ganoon. Ginoong mo, buhay pa si Lin Ruohan. Nahanap ng pangalawang ginoo, buhay si Lin Ruohan. Mabuti naman. Sabi ko na kay Yunchen noon pa. Sa kabutihan ni Sandro, hindi niya gagawa ng masama ang kapatid. I-rest ang pulong. Puntahan natin si Sandro sa lumang bahay. Kunin mo ito. Ayaw kong uminom. Hindi pwede. Utos ng pangalawang ginoo. Dapat mong ubusin lahat. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Wala. Anong ipinainom mo sa kanya? Sopas na may pamparegla. Sandro, buntis ka? Sino ang nag-utos nito? Ang pangalawang ginoo, sabi niya, pakakasalan niya si Emeline Ruhat. Kaya, hindi dapat mabuhay ang batang ito. Lumayas ka. Pinatay mo ang minamahal ko. Pahihirapan kita araw-araw. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Hindi ako. Hindi talaga ako. Alam ko, babalik ang sakit mo, Sandro. Ililigtas kita rito. Hoy. Ano? Kinuha ni Kuya si Lin Sangru. CJ, pupunta na ako dyan. Kuya Yunchen, huwag kang aalis. Ruhan, may asikasuhin pa ako. Dito ka muna. Hindi, Kuya Yunchen, huwag kang umalis.
Lynn Sandro. Babaeng hamak. Sandro. Sabi ng doktor mahina ka, kailangan mong magpahinga. Pag gumaling ka na, ilalabas kita dito. Lynn Sangru. Hindi pa tayo diborsyado. Nakipagtalik ka na kay kuya. Anong kalokohan yan? Kuya, walang puso ang babaeng to. Kanina pinagtatangkaan niyang patayin si Rohan. Huwag kang lalapit sa kanya. Yun, Chen. Bakit ka basta naniniwala kay Lin Rohan? Anong klaseng tao si Sandro bilang asawa niya? Hindi mo ba alam? Kuya, bakit ipinagtatanggol mo pa siya? Babae kong dati, gusto mo pang pakialaman? Gago ka. Para kang hindi tao magsalita. Tinatawag kitang kuya. Huwag mong isipin na di kita kayang sakta. Nguyen Chen, tigil na, tigil na. Maghintay ka. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Masakit. Grabe na ang sugat niya, ginagalaw mo pa. Hindi kasalanan ni ate. Ako ang pumasok para pagbatiin kayo. Natisod lang ako kay ate. Ganito na ang kalagayan ni Rohan. Nagpapanggap ka pa. Paalala ko sa'yo, kapag may nangyari kay Rohan, hindi kita patatawarin. Malubhang pagdurugo matapos manganak. Delikado ang sitwasyon. Maghanda para sa blood transfusion. 3 beses na akong nagpalaglag dahil sa'yo. Sinabi ng doktor kapag ipapaaborto ko pa, hindi na ako magkakaroon ng anak. Huwag nating gawin. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Hindi ka karapat dapat magsilang ng anak ko. Ate, nakagising ka na. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Ang sanggol. Patay na. Patay na. Anong sinabi mo? Sino ang... Nagsisinungaling ka, diba? Pakiusap, ibalik mo ang anak ko. Gagawin ko lahat kapalit nito. Totoo. Luluwag ka at makikiusap sa akin, at sasabihin, ako si Lynn Sandro ay isinilang na hamak, karapat dapat maging alipin. Ako si Lin Sangru ay isinilang na hamak, karapat dapat maging alipin. Hindi ko inakala. Darating ang araw na magiging alipin ka. Ako si Lin Sangru ay isinilang na hamak, karapat dapat maging alipin. Ako si Lin Sangru ay isinilang na hamak, karapat dapat maging alipin. Ako si Lin Sangru ay isinilang na hamak, karapat dapat maging alipin. Ako si Lin Sangru ay isinilang na hamak, karapat dapat maging alipin. Ang anak mo, patay na sanggol pa lang pagkapanganak. Nandidiri ako sa pagkakita. Nagsisinungaling ka, diba? Nagmamakaawa ako. Ibalik mo ang anak ko. Imposibleng patay na sanggol. Talagang imposible. Nagsisinungaling ka pa rin. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Tingnan mo na lang ang sarili mo. Hindi ito totoo. Nasaan ang anak ko? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo. Alice, sumama ka sa akin pabalik. Nababaliw ka na ba? Umuwi. Saang bahay uwi? May tahanan pa ba ako? Napakatanga ko talaga. Akala ko kaya kong gamitin ang munting puso kong ito para painitin ang yelong katauhan. Kuya Yunchen, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Muntik na niya akong patayin. Hulihin niyo siya. Nababaliw ka na nga ba? Kapag hinawakan mo siya, hindi kita patatawarin. Kuya Yunchen, saklolo, tulungan mo ako. Tumigil ka kung gusto mong mabuhay ang babaeng ito. Ibalik mo ang anak ko. Napakalupit mo. Ako ang kapatid mo. Huminahon ka. Sino ba sa atin ang mas malupit? Noong bata pa tayo, palagi kitang nilal. Pinatay mo ang nanay ko. Ngayon pati anak ko pinatay mo. Wala na akong natira. Lahat na wala. Lin Sangru, naubos na ang pasensya ko sa'yo. Guardia. Mapang-asar ang tadhana, pinatahimik ang mga nagmamahal.
Lin Sangru. Paano mo nalaman ang kantang ito? Gusto mo nang maghiwalay, di ba? Tinutupad ko na ang gusto mo. Makinig ka sa akin. Ang paghihiwalay natin. Wala itong bisa kung hindi ko papayagan. Hindi mo ito makakamit. Boss move. Kuya Yunchen. Saan ka pupunta? Huwag kang umalis. Magpahinga ka muna. Babalik agad ako. Hindi pwede. Nag-aalala ka pa rin sa kapatid ko. Hindi naman siguro talaga mo siya mahal. Kuya Yunchen, alam mo naman, kanina pa niya ako gustong patayin. Huwag kang magpaloko sa plastic niyang drama. Sabi ng doktor magpahinga ka. Humiga ka muna. Babalik agad ako. Huwag Kuya Yunchen. Kuya Yunchen. Yunchen. Lin Sandro. Sa akin lang dapat si Yunchen. Gagawin ko lahat para mawala ka sa mundo. Hoy mahal, kailangan kita. Bitawan mo ako. Mu Yunchen, pumayag na ako sa hiwalayan. Ano pa ba ang gusto mo? Pinabayaan mo ang anak natin. Bakit mo ako ginaganito para sa isang kriminal? Magkakarma ka rin. Akala mo ba madumi talaga ako? Hiwalayan mo na ako kung ganun. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi ka makakaalis sa akin, Lin Sangru. Mu Yunchen. Sangru, anong ginawa mo kay Sangru? Asawa ko yan, wala kang pakialam. Yunchen. Kakagaling lang ni Sangru sa pagkalaglag, sumabay pa ang dating sakit. Nanghihina na ang katawan niya. Hindi na niya kaya ng dagdag na stress. Kung talagang mahal mo siyang asawa, hayaan mo na siya. Anong dating sakit meron siya? Mukhang hindi sinabi ni Sangru sa'yo. Nagkaroon siya ng hysterical apnea. Malubha na. Magkakaroon ng pagkalito sa pagsasalita, malabo ang pag-iisip, at pagkahimatay. Siya ba nang nagutos nito? Napaka-immature. Totoo ang sinasabi ko. 3 taon na kaming magkakilala ni Sangru. Nagpapagamot siya sa ibang bansa. Ako ang naging doktor niya. Matagal nang hindi bumabalik ang sakit niya. Pero nang bumalik si Lin Ruohan, maraming beses nang bumalik ang sakit niya. Bitawan mo ako. Binibining pangalawa, pasensya na po. Binibining pangalawa, ayos po ba kayo? Hoy! Hoy, boss mo, tumakas ang misis. Hoy, Sandro. Sandro. Oh. Hoy Lin Sangru, ano na namang kalokohan ito? Hoy! Sandro. Oh. Huwag kang mag-alala, tapos na. Sige, mamaya. Hoy, Ruhan, hoy, Kuya Yunchen, sagipin mo ako. Kanidnap ako ni Ad. hoy. Okay ka lang? Hoy. Lin Sangru, baliw ka talaga. Babe, Hinay-hinay lang. alam mo ba, sa mga araw na wala ka, gaano kita kinainip? Gago ka. Ayoko sa'yo. ang taong to, hindi ba yung kidnapper? Sandali lang.
Mu Yunchen. Nasa target location na tayo. Ayos, 50 milyon sa atin na to. Kung hindi dahil kay Lin Sandro. Kay Mu Yunchen pa sana ang yaman. Sa atin na. Ayaw ko ng pera. Ikaw lang ang gusto ko. Anong minamadali mo? Gusto kong masaksihan ang kanyang kamatayan. Gusto mo ba talaga siyang patayin? O nag-aalangan ka kay Mu Yunchen? Gusto mo ba talaga siyang patayin? O ayaw mong bitawan si Mu Yunchen? Zhang Lei, anong ibig mong sabihin? Kung may tunay akong pagmamahal kay Mu Yunchen, hindi ko sasayangin ang nakaraang 3 taon na magtago sa ibang bansa. Kasama ka. Mahal, ako ang may kasalanan noon. Di ko sinasadyang nailantad ang ating lokasyon. Ngayon, may technical na encryption na tayo. Hindi niya tayo matatagpuan. Saan man gusto ko siyang pumunta, doon siya pupunta. Kung hindi, tayo na lang. Ang tapusin na natin ang lahat. Patayin na natin siya, at magtungo sa ibang lugar. Pero, wala nang pero pa. Alam ko na, ayaw mo pa ring iwan si Mu Yunchen. Huwag kang tatakot. Tulong, dito ka. Honey. Ikaw pa, makikipagkumpara ka pa kay Mu Yunchen. Tumingin ka nga sa salamin. Ruhan, nasaan ka? Yunchen, Tama. ano? Akala mo ba, sinasagip kita kanina? Gusto ko talagang mamatay si Zhang Lei. Pag namatay si Zhang Lei, mapapatunayang gusto mo akong saktan. Sobrang sama mo. Hindi kita pagbibigyan. Sasabihin ko kay Yunchen. Lin Sandro. Sa totoo lang, ako ang pumatay sa anak. Ano sinabi mo? Ako. Ang sinadya kong itulak si Yunchet. Kaya kanya nabangga. Kaya ka nakunan. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Ako ring nagutos kay Auntie Leon na painumin ka ng pangpalaglag. Wala siyang kaalam-alam. Papatayin kita. Kuya Yunchet. Sagipin mo ako. Hawakan mo ako. Kuya Yunchet. Saklolo. Rohan, kumapit ka. Hindi kita kailangan. Lin Sandro, sinabi ko na sa'yo, sasaktan mo si Rohan, hindi kita patatawarin. Kuya Yunchen, pumatay si ate. Ano? Hindi ako. Ikaw ang pumatay. Para gumanti sa akin. Nagpakidnap si ate sa akin. Para humingi ng ransom sa'yo. Nag-away sila sa pera. Itinulak niya sa ilog. Lin Sandro, sa akin ka humarap. Huwag mo siyang saktan. Anong tinatatwa mo sa ganitong sitwasyon? Nakakatawa ka at ako rin. Bakit kita iniligtas? Bakit kita minahal agad? Ano-anong? Kuya Yunchen, di ko na kaya. Pero, May sasabihin ako. Hindi ako nagsisi nung gabing yun. Paalam na. Kuya Yunchen, Ruhan, kapit. Mu Yunchen. Sa susunod na buhay, lalayo ako sa'yo. Sangru. Sangru. Yunchen, Tulungan mo ako. Sandro, bro. Kuya Yunchen. Huwag mo akong iwan. Bitawan mo ako. Sasaklolohan ko siya. Sandro, bro. Kuya, mag-ingat ka. Ginawa na namin ang lahat. Lei, anak ko. Mga magulang ni Zhang Lei, mukhang patay na si Zhang Lei. Ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Walang makakaalam na muli. Lin Sandro, mula ngayon, lahat ng iyo ay akin na, Doktor. Wala na bang pag-asa? Paano na kami mabubuhay? Paumanhin. Sabi ng pangalawang ginoo, walang papapasukin. Estranhero ba ako? Papasukin ninyo ako, hindi ka maaaring pumasok. Kuya Yunchen, nakita na ang bangkay ng kasabwat ni Lin Sandro. May balita ka ba kay Sangru? Ayaw mo naman sa kanya, di ba? Bakit bigla mo siyang inaalala? Pero asawa ko pa rin siya. Eh patay na siya. At muntik pa niya akong patayin. Boss Mu. Ako po. Ano ang problema, Boss Mu?
Nasira ang Nezie. Ano ang sinasabi mo? Sinira ang Nezie sa lugar na dinampot si Enrea. Opo, sa lugar na nangyari kay Enrea. Kaunti lang ang sisi doon, at sinira ang mga ito bago pa ang insidente. Sadyang sinira ng may sala. Sino ang may gawa? Madilim kasi. Di namin nakilala. Nakakumpleto pa ng damit yung tao. Talagang di matukoy. Pasensya na po, boss mo. Ipagpatuloy ang investigasyon. Lin Sangru. Ano talaga ang nangyari noon? Nasaan ka? Boss Mew. Bagong dokumento. Kuya Yunchen. Bakit di ka pa tapos sa trabaho? Isang oras na kitang hinihintay. Sundin mo ito. Alis na tayo. Upo. May iba pa ba? Kakadating lang ng mga magulang ko. Nasaan ang manugang ko? Yun Chen, ilang taon na tayong di nagkita, lalong gamwapo. Nga, maganda ang itsura ng manugang. Ang anak naming si Ruuhan, swerte talaga. Tay, Nay, umupo muna tayo. Kain habang nag-uusap. Sige. Kaming mag-asawa, umuwi kami para kay Ruohan, pag-aasawa niya. Nga, manugang, hindi na bata si Ruuhan, kung hindi lang nangyari yung pagdukot. Noong 2011, di sana siya nagkaganyan. Baka, nakapag-asawa na sana ka. May anak na sana. Nay, ano ba yan? Kusa kong ginasto to. Nag-aalala lang kami sa'yo. Nabayaran na si Lin Sangru. Tapos na ang nakaraan. Tama. Nay, Patay na ang ate ko. Nabayaran na niya ang mga kasalanan niya. Eksakto, buti na lang patay na siya. Kung hindi, laging ako nag-aalala. huwag na natin pag-usapan, Tere Cha. Nabalitaan ko. Mag-i-invest ang MuCorp ng 50B sa overseas project. Ang infrastructure project na to, pwede bang sa amin ipagkatiwala, ang Lean Corp ang gagawa? Kahit konting porsyento lang. Sobrang laking tulong na nun. Magkano ba ang gusto mo? Hindi naman kalakihan, 10 bilyos lang. Kumpara sa shares na ibinigay mo kay Sandro noon, itong 1B, parang barya lang yan. Papa, bakit mo ba siya biglang binabanggit? Tumahimik ka. Noong kunin niyo ang shares ni Lin Sangru. Para palawakin ang negosyo sa abroad. Sa loob ng 3 taon, nalugi kayo sa internasyonal. Ang perang ito, parang tubig na nasa basket, sayang lang. At saka, sa libing ni Lin Sangru, bakit hindi kayo dumalo para bisitahin siya? Manugang, maayos naman. Bakit mo binanggit yung babaeng yan? Ikaw naman ang unang nag-angkat ng dowry. Sa pagkakaalam ko, ang Lin Corporation itong 3 taon, wala ni 1 milyong kontratang napirmahan. Biyanan, dowry ng anak mo lang ba habol mo? Hindi. Ang buong empleyado ng Lin Corporation, umabot ba sa 100? At tungkol sa finances, kailangan bang isa-isahin ko sa harapan ng lahat? Manugang. Ako ang may kasalanan sa Mo Corporation. Dapat hindi ako nangarap ng labis. Aayusin ko ang loob ng kumpanya. Ang Mo Corporation, huwag niyo sana kaming pabayaan. Kuya Yunchen, huwag kang umalis. Alamin mo, dahil kay Lin Sangru lang ako noon, nagpakita ng awa sa Lin Corporation, pinapalampas ang mga mali nyo. Bukas pa lang, maghanap ako ng tao mula sa MuCorp, pamahalaan ng Lin Corporation. Nanay, tatay, sayang na sayang ang magandang oportunidad. Nasira pa ng mga pag-uusap ninyo. Pero asawa ko, Bakit mo pinaungkat ang usapin sa shares? dapat inayos mo muna ang relasyon. Tumigil kayong lahat. Noong kapanahunan ng ate mo, hindi niya ako pinabahala. Ruohan, Mo Yun Chen. Ang laki ng shares na ibinigay sa kanya. Alam mo yan sa sarili mo. Naku, anak. Kanina, ako at ang tatay, ang pinag-usapan ay ang kasal mo. Sino bang magulang ang nagpapakasal ng anak na hindi humihingi ng dowry? At saka pa, si Mo Yun Chen, napakayaman niyang tao. Ang konti lang ng hiling natin, hindi naman masyado, diba? Nanay, tatay, sa ibang bagay, pumapayag si Yunchen. Pero pagdating sa kasal, ayaw niyang magbigay ng kasagutan. At sa loob ng 1 taon, hindi man lang niya ako hinawakan. Sa guest room ako pinatutulag. Kung madali lang sana, bakit pa kita pinatawag? Anak ko, huwag kang mag-alala. Iyak ka ng iyak. Kung hindi tayo makakuha ng pera, sa loob ng 6 na buwan, maghihikahos na tayo. Sa susunod na linggo, birthday ba ni Mo Yun Chen? Oo. Inimbita pa niya ang mga mayayamang negosyante sa kanyang birthday banquet. Nanay, bakit mo na itanong yan? Pagdating ng araw na iyon, magpaganda ka ng gusto. Dapat kang mangingibabaw sa lahat. Siyempre naman. At saka, ang posisyon bilang First Lady ng Mo Corporation, ako lang ang karapat-dapat. Sa araw na iyon, ikaw na ang First Lady ng Mo Corporation. Nanay, tatay, nagpaplano ba kayo? Pilitin siyang pakasalan ako sa kanyang birthday. Pagdating ng panahon, kahit ayaw ni Mo Yun Chen, wala siyang choice kundi pumayag. Maligayang pagdating sa aking birthday party. Maligayang kaarawan, Jimo.
Boss mo, happy birthday. Sa espesyal na okasyong ito, dinala ko ang bunso kong anak upang sumali sa pagdiriwang. Napakaganda ng inyong anak. Boss mo, tagay tayo. Boss Ann. Anong negosyo pinag-uusapan ninyo? Boss mo, huwag naman kayong maging bias sa Ann Group. Kung may magandang proyekto, isali naman ng Chenshin Group. Boss mo, nagbibiro lang ang tatay ko. Huwag po kayong magtampo. Dahil birthday mo naman, tagay tayo. Usapang negosyo lang kay Boss Cheng. Maganda ang anak ni Boss Cheng. Magaling pa uminom. Mas maganda ang anak ni Boss Ann. Dadalagang Mayumi. Nasaan ang nobyo? Si Boss Lin, ang tagal nating hindi nagkita, mukhang napagod ka na. Wala tayong magagawa, maraming responsibilidad, kahit kumita ng malaki, tumatanda pa rin tayo. Sa birthday ng aking manugang. Dinala ninyo mga anak ninyo. Bakit? Naghahanap kayo ng manugang? May nagustuhan na ba? Gusto ninyo ba? Ipatingin sa manugang ko, Boss Lin, balita ko. Nung libing ng anak mo, ikaw na ama, nasa ibang bansa ka pa, Boss Lin ha. Para sa isang ilihitimong anak, nagmadali kang umuwi. Di ka ba nahihiya? Kaibigang Feng Yao. Ang sasaya naman dito. Dahil ba sa mga pangyayari ngayon, wala na tayong magagawa kung hindi sila dumating. Nais kong linawin na ang aming si Ruuhan, siya ang tunay na henerasyon ng pamilya Lee. At si Ruuhan pa, ang nagligtas sa buhay ni Kim. Kayong mga nagnanasang umangat, hindi niyo ba alam ang lugar niyo? Mukhang. Totoo pala ang chismis. Malapit nang maging bagong reyna ng Mo Corporation si Ruohan. Anong kabutihan ang ginawa ni Lim Kangmi? 2 anak na babae kay Mu Yonchen. Dagdag pa ang Dode, sulit na sulit. Ito ang tinatawag na nagpapalit ng anak, iisa ang manugang. Kuya Yunchet, bakit ka umiinom ng alak? Kakasakit mo lang kahapon. Sabi ng doktor, bawal ka umiinom. Yun Chen. Lim Sangru. Bakit siya sobrang kamukha ni Madam Mu? Hindi naman, naalala ko bilugan ang mukha ni Madam Mu. Pero itong babae, payat at malilit ang katawan. Meron pang nunal sa mukha, parang modelong itsura. Imposible to, mali. Hindi siya si Lin Sangro. Yun Chen. Siya si Kiao An, ang aking nobya. Kiao An, ito ang tunay kong kapatid, Mo Yun Chen. Kumusta? Sino ito? Ito si Yun Chen. Ikaw na lang magpakilala. Lin Ruhan, aking hipag. Kuya Yunchet, Bakit naging kapatid na bigla? Mu Yonchen, ang bilis mong magbago ng paninindigan. Ano ba ang uri mo? Sino tong bastos na to? Siya si Jiang Feng Yao ng Jiang Group. Kain-inuman na tayo. Huwag mahiya, laging magkalaban ang Mu at Jiang. Lagi siyang talo kay Mo Yun Chen. Labanan ng mga higante. May makikita tayong magandang laban. Mu Yonchen, 3-4 na taon na tayong di nagkita. Naalala ko huli kitang makita. Nung halos mamatay ka sa bugbog. Jiang Feng Yao. Ang tagal nating di nagkita, ganyan pa rin ang walang kwentang itsura mo. Anong ginagawa mo dito? Huwag kang kabahan, naglakbay ako mula sa ibang bansa. Siyempre, para guluhin ang okasyon niya. Siyempre, para sirain ang event ni isang tao. Ikaw lang, ako lang. Pero sa araw mong ito, dumating ako para batiin ka sa iyong karawan. Ngunit talaga, napapansin kong si Ina Kiao. Kamukha ni Lin Sangru. Si Kiao An ang aking nobya. Ingatan mo ang pananalita mo. Lin Sangru, totoo bang may taong ganito? Abay nakalimutan ko, hindi ko naalala. Nobya mo pala siya. Nasaan na siya ngayon? Naghanap ka ng kaparehas ng hipag mo. Napakalaking pagkakataon ito ah. Jiang Feng Yao, subukan mong magsalita uli, boss mo. 1 taon nang patay ang asawa mo. Nabanggit ko lang, labag ba sa batas to? Kung magsasalita ka pa, pupunitin ko ang bunganga mo. Patay na siya eh, ang lihim niyong dalawa ni Lin Ruhan. Dapat na ilanta, hindi mo ba naintindihan? Tumahimik ka, nooy sinabi mong ang asawa mo, nalunod sa aksidente. Ano? May iba pa palang sikreto. Nagawa kaya niya kaya pinatay niyo, ang mahal niyong dalawa. Yun Chen. Ang bagay na ito, nabalitaan ko rin. Dapat sana, Makita ko siya ngayon. pero hindi ko inakala, napatay na pala siya. Mukhang, totoo ang mga chismis. Ano ba alam mo? May karapatan ka bang magsalita dito? Kuya, disiplinahin mo ang babae. Huwag kang magsalita ng walang saysay. Yun Chen. Magsalita kang maayos. Siya ang magiging ate mo balang araw. Kuya Yunchet, kahit pinakasalan mo ang ate. Ayoko pa rin sumuko. Dapat ba talaga maghiwalay tayo? Kasalanan ko ang pagdududa sa'yo. Ako ang may sala. MS, Kiao. Nagkamali ako sa pagkakilala sa'yo. Pasensya na. Ano ulit pangalan mo? Lin Ruhan, di ba? Wala akong pakialam sa iniisip mo. Pati relasyon yung dalawa. Ang katotohanan man, di ko yan concern. Huwag mo nang ipaliwanag, di kita kapatid. MS, Kiao, nagkakamali ka. Di kita sinisisi. Sinisisi mo ako.
Anong karapatan mo? Sino ka ba talaga? Babae ka man sana, ang babastos ng salita mo. Sa ibang tao, magalang dapat. Pero sa'yo, special case. Ikaw, talagang bastos. Emma Kiao, walang karapatan ang dayuhan sa pamilya ko. Lalo na huwag mong ihiya si Rohan. Humingi ka ng tawad. Sino kang nagpapanggap? Ang kapal ng mukha mo. Ha? Sa sinabi ko kanina, nabanggit ba ang pangalan mo? Ngayong panahon, may naghahanap pa ng... Wala naman. Bakit ka nang babastos? Nagkomento lang ng maayos. Pamilya mo na ba agad? Mga tulad mong mayaman. Laging nagmamagaling. Sabihin mo na lahat. Larga na. Kuya Yunchen, huwag kang uminom. Kuya Yunchen. Ang galing mo talagang sumagot. Kanina pa ang daming tao. Walang nakakasabay sa'yo. Ano, gusto mo ring makipagbakbakan? Ayaw ko nga. Tara, ipapakilala kita. CJ, Yung sinabi mo sa akin 1 taon na ang nakalipas. Panluloko lang lahat yon. Kuya, ganito ka ba talaga kagusto? Sa mga pinaglumaan? Yunchen, lasing ka na. Umuwi ka muna. Ako na ang bahala dito. Kaya mo bang harapin itong babae na wala kang relasyon kay Lin Sangru? Mahal mo si Sandro. Hanggang ngayon duda ka pa rin sa kanya. Kung talagang walang relasyon, bakit ka kumuha ng taong kamukha niya? Na pala, doktor ka diba? Inilipat mo ba ang mukha niya sa babaeng ito? Kung ako ang may kasalanan, ako na lang ang pagbalingan mo. Huwag mong saktan si Kuya Yunchen. Masakit ba, Kuya Yunchen? mahina maglaklak, mas masahol pa ang asal. Tapos manghahalik pa sakit. Dapat ko bang hindi siya sampalin? Tama na yan. Yunchen. Sumusobra ka na kanina. Kung nandito si Sandro, ano mararamdaman niya? Ginoong mo, bakit mas alam mo pa? Tungkol sa anak ko, kapatid ko to eh. Manahimik ka na nga. Si Sandro ang anak kong babae. Ang kabutihan ng manugang sa anak ko, halata naman sa lahat. Noong una, nang ikasalang anak ko sa Mo family, hindi kumibo ang manugang ko. Nagbigay ng malaking bahagi ng shares bilang dote. Lubos ang ginhawa ni Sandro. Sayang lang at maikli ang buhay niya, tulad ng kanyang ina. Napakabata pa. Ay pumanaw na. Hoy Pakwela, ang galing umarte. Tito, nagpapakasal ka ba? O nagbibili ng anak? Perpekto kang halimbawa ng sakim sa pera. Alam mo ba, ang mga taong pera ang nasa isip. Sa huli, either mamatay o makukulong. Anong pakialam mo? Naiinggit ka lang sa mas magandang buhay ng anak ko. Magandang kapalaran ba ang maagang kamatayan? Ilalabas ko muna siya. Hintayin mo ako. Tunay na kuya, kahit ganyan ang kapatid, pinipilit mo pa ring alagaan. Ikaw, Hintayin mo ako. Hindi pala inom ng pumilit pa. Maraming tao ang nakatingi. Wala kang hiya. kuya, kumusta ang paggaling ng katawan mo nitong tao? Kaya pa kitang pagsabihan. Ano ang relasyon ni Kiao An at Lin Sangru? Ano ang relasyon ni John kay Lin Sangru? Mahalaga ba ito sa'yo? Hindi mo na ba pinili si Lin Rohan? Paano mo nakilala si John? Trabaho. Nagkataon lang. Yunchen. Iba si Joanne kay Sandro. Diretsa si Joanne. Walang takot sa pag-ibig. Ayaw niya ng kahit kaunting daya. Tama na. Huwag mo nang banggitin siya. Hindi ko rin pinili si Lin Rohan. 1 tao lang ang mahal ko. Huwag ka nang magsalita. Umuwi ka na. Huwag mong pabayaan ang nobya mo. Lumabas ka. Lalabas na ako. Hindi ka marunong makitungo. Walang galang. Muchens. Disiplinahin mo kapatid mo. Ganito ka ba sa mga bisita? Jiang Feng Yao. Pag-uwi mo ngayon, hindi lang para sa overseas market, no? Muchens. Sa kakayahan at skills, mas magaling ka kay Yunchen, pero masyado kang pabaya. Kung hindi, ang Mu Group, hindi mapapasa kanya. Lagi kayong nag-aaway ni Yunchen. Ang away nyo, wala akong pakialam. Pero, sinisiyasat mo ako. Ang ilang bagay, panatilihing lihim. Kung hindi, buburahin ko ang natitirang merkado mo sa Southeast Asia. Ginoong Mu, hindi kita sinusubaybayan. Ano bang sinasabi mo? Yung totoong pagkatao ni John, huwag kang mag-alala. Hindi si Lin Sangru ang gusto ni Yunchen. Wala akong pakialam sa ibang babae. At saka, nariyan ka naman para protektahan siya. Siguraduhin mong tutuperin mo yan. Magkikita pa tayo. Nanay, huwag kang mag-alala. Marami pa siyang katulad dyan. Hindi siya papansinin. Habang hindi pa nakakasal ang dalawa niyo, ang puso ko, hindi mapapanatag. Kunin na natin ang pera. Mahal, Tatay, Anak ba talaga ako sa dugo? Sa ganitong sitwasyon, pera pa rin ang iniisip ko. Ang mukha mong ito, 1 segundo lang sumusuka na ako. ganyan talaga ang asong ulol. Sino tinutukoy mong asong ulot? Yung sumagot ang asong ulol. O si Ale, sabi mo kanina, nilalandi ko daw asawa niyo. Akala mo ba lahat ng babae, katulad mo?
Gumagamit ng katawan para umangat. Nabanggit ko ba pangalan? Mahal, nakikita mo siya. Anong klaseng tao ka? Isang gold digger. Wala kang modo. Lim Kang Ming. Kailangan kong ipaalala sa'yo isang Sige nga, ang Lim Group ay pinagbabawalan. Walang nakukuhang proyekto. Ikaw pala ang nasa likod nito? Hindi dapat mawala ang Lin Corporation. Pinaghirapan ko ang Lin Corporation na to. Tatay, anong nakikita mo? Siya ang bagong investment director ng Mo Corporation. Siya talaga. Siya ang dahilan ng pagkalugi natin. Honey, ayos ka lang ba? Imposible to. Paano niya nagawa to? Ikaw talagang Hindi mo ba alam ang lugar na to? sa asong nangangagat. Kahit saan pwedeng umatake. Ang sampal na hinanap mo talaga. Tigilan mo yan. Anong ginagawa mo? Ano ba? Nagde-defend lang ako, ano? Kuya Yunchen, nais ko sanang mag-apologize kay Ate Joanne, pero hindi ko inakalang. Bubuhusan niya ako ng alak, magsalita pa siyang papalitan niya, ang babae sa Mo Corporation. Lin Ruhan. Ang dami mong drama, no? Tama na nga. John, akala mo ba sa mukha mong yan, mapapalitan mo si Lin Sangru? Narinig mo ba ng sarili mong tenga ang lahat? Hindi ko man narinig. Pero nakita kong nanakit ka. Pag ako nanapak, kasalanan ko na. Pakiusap, gamitin mo yung utak mo sa gitna ng maraming tao. Kung hindi niya ako ginali, bakit ko siya sasaktan? Di mo pa rin nakikita ang peking acting niya? Talagang bakit ko pa? Nagkagusto sa'yo noon. Ano nang sinabi mo? Ano nang sinabi mo? Sabi ko, gamitin mo ang utak mong bulol. Hindi, yung sinabi kanina. Anong sinabi ko kanina? Hindi gumagalaw bibig ko. Kuya Yunchen, hindi mo pa alam no, itong si Kiao An, siya ang bagong investment director. Ikaw pala si Joanna. Ngayon lang niya sinabi totoo niyang katauhan, maliwanag na may masamang balak. Lahat to para malapit sa pinaghirapan niyang lokohin ka. Dapat sa opisina ko ipapakilala sarili ko. Ngayon mas naging madali. Tama, ako ang bagong investment director ng Mi Group. Joanna, Dati nagmanahe sa FA Country Branch. Di ka naman nakikialam sa overseas operations. Kaya di mo ako kilala. May intindihan naman kita. Wala kaming sama ng loob sa'yo. Bakit mo sisirain ang Lin Group? Ang kumpanyang ito ay pawis at puyat ni Kang. Lahat ng pinaghirapan niya. Manugang, nang dahil sa pagligtas ni Ruohan, huwag mo kaming pabayaan. Okay lang mawala ang kumpanya. Basta masaya at ligtas ang anak namin, higit sa lahat yon. Kaming mag-asawa, lumalala ang kalagayan namin. Pag-aasawa ni Ruohan, kung di pa maayos, di ako mapakali. nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Di tayo pababayaan ni Kuya Yunchen. Kuya Yunchen, di mo pa ba alam? Si Kiao An, una inangkas si Motiens. Tapos, siniki lang Lin Group. Ngayon pinagtatripan ka naman. Anong pinagsasabi nyo? Kuya, ang pagiging Joanna ni John, bakit mo ko hindi sinabihan? Alam mo naman pala, at saka, wala naman tayo sa trabaho ngayon, bakit pa natin pag-uusapan yon? CJ, ayos to, nagdesisyon ng walang konsulta. Ang pagtanggi ng kumpanya sa Lin Group ay desisyon ng buong korporasyon, batay sa masusing pag-aaral. Hindi lang si Joanne ang may pasya rito. Lin Kang Ming, tanong ko sa'yo, ang gulo sa loob ng Lin Group. Sa loob lang ng 6 na buwan, departamentong tuluyang winaksi. Ilan na ba yon? Isa pa, mga middle management ng Lin Group, hindi bababa sa 10 ang naaresto. Yun, Chen, lahat ng impormasyong to. Naipadala na sa'yo nung nakaraang buwan. Alam ko. Sino ka ba para magdemanda? Hihingi ka pa ng 1 bilyon sa Mo Group kapag inagrabyado mo pa si Joanne. Ikaw ang susunod na makukulong. Alam mo sa sarili mo yan. Lubos kong naiintindihan. Tungkol sa kasal ni Ruohan, Tumigil ka. Masikip ang dibdib ko. Parang inaatake na naman ako. Papa, okay ka lang ba? Ma, bakit mo ko hinahatak? ang ingay ay pumatay sa akin. Takot mo sila ngayon. Mayroon ba? Nasa kontrol ako na. Hey, Aha, mabuti. Ano ang problema? May video conference na mas kagalakan. Pangangalaga ko ito. Mayroon kang isang bagay na tatawagin sa akin. Dumating. Miss Ju, isang tao ah. Nagpunta si Chance sa isang mahalagang pagpupula. Bumalik ako sa 1 minuto. Kailangan kong magtrabaho ng huli. Mga tao mula sa Music Group, ito ay talagang isang dami. Ang mga pandaigdigang komperensya ay may pagkakaiba ng oras. Miss Ju, may problema akong emosyonal. Ako sa mahabang oras, gusto na humingi sa'yo ng payo. Gong Zijayang. Ikaw ang tagapagmana ng Chayang Clique. Araw-araw, hawak ko ang kaliwa at kanan. May mga problema rin sa emosyonal. Alam ko ang isang babae. Mahigpit niya ang isang tao. Kahit maaari mong pumunta at pababa ang apoy para sa kanya. Ngunit ang taong, hindi lamang nagmamalasan, kahit sa kanyang kapatid na babae. Sa wakas, ang babae na ito ay kinuha ng peres na ito ng mga adulterers at adulterers upang makamatay. Miss Ju, sabihin mo, mahina ba siya? Hindi ka akit. Miss Ju, ang iyong reaksyon ay masyadong malamig dugo. Kung ikaw, ano ang gagawin mo? Hindi ko maaari itong susuriin ang problema. Pagkatapos ng lahat, hindi ako kana.
Tiyak na hindi ako mamatay para sa isang tao. Ngunit, kung ang Diyos ay nakaayos ng tulad ng kapalaran para sa mi, ang huling mamataya, ito lamang ang peres ng aso. Miss Ju. Ganyan ba ang gusto mo na magsalita ng masama tungkol sa iba sa likod ng kanilang likod? Gusto mo talagang makinig ng patago sa likuran? Ano ba, Muyunchet? Lin Sangru. Hindi ako si Lin Sangru. Tignan mo ako si Kiawan at kasintahan ng kuya mo. Lin Sangru. Paumanhin. Saan ka napunta nitong mga taon? Sobrang miss kita. Patay na si Lin Sangru. Hindi ba't yun ang gusto mo? Sino ka talaga? Bakit mo ginaya ang anyo ni Lin Sangru? Ano ang Muyunchet. Ang pangit ng taste ni Lin Sangru. Paano kanya nagustuhang lasing ko? Ayoko na, bababa ako. Rohan, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Uuwi na ako. Di ko kayang iwan si Kuya Yunchet. Hoy, teka muna. Hoy, mahal. Hoy, asawa ko. Kung di pa kakasalan ni Muyunchet si Rohan, ano ngayon ang gagawin ng pamilya Lin? Mag-isip ka ng paraan. Laging ako ang nag-iisip ng solusyon. Noong buhay pa si Sandro, di ako kailangang mag-alala bilang ama. Bakit mo binabanggit yung Sangru na yan? Kahit gaano pa siya kaganda, patay na yun eh. Di mo pa sinasagot tanong ko. Umalis ka dyan. Ayoko sa mga lasinggo. Mag-ingat ka, baka hindi kita patawarin. Paalala ko sa'yo, kung di mo sasagutin tanong ko, hindi ka makakaalis. Kuya Yunchen. Kuya Yunchen, nasaan ka na? CJ, sasagutin kita. Ako si Kiawan. Muyunchet, gago ka. Sangru. Kiawan. Kuya Chance, tulungan mo ako. Gusto ni Muyunchet akong manyakin. Joanne, ikaw talagang demonyong babae. Ang lakas ng loob mong mangakit kay Kuya Yunchet. Siya nga ang nanggigil sakit. Kuya Chance, nalasing si Muyunchet kanina. Nagpahatid pa sa sis. Ako naman, agad sumama. Bigla na lang siyang nambastos. Nabasag pa ang suot kong damit. Bakit ka nagpakalasing ng ganito? Humiling ka ng tawad kay Hipag. Hipag. Wala naman tayong hipag. Asawa ko to. Gago ka talaga. Umalis na tayo dito. Chance, ito na ang jacket mo. Malamig sa labas. Isuot mo. Ah, salamat. Huwag kang palaging magpasalamat. Hindi ito yung jacket ang ibig kong sabihin. Chance, salamat sa'yo. Nailigtas mo ako nang malunod ako. Salamat sa pagdala mo sa akin abroad. Hanapin ang pinakamagaling na cosmetic surgeon. Naayos ang mukha kong nasira. Kaya ngayon magagawa ko. Muling mabuhay ng maayos. Dati akong doktor. Tumulong sa tao ay likas sa akin. Lalo na't ang aking iniligtas ay ikaw. Ako ang dapat magpasalamat. May katiwalian sa loob ng Lin Corporation. Kung hindi dahil sa ebidensya mo, ang kumpanya, siguradong mabibiktima ulit. Para sa nanay ko. Gagantihan ko ang mga nanakit sa kanya. Sila'y mapaparusang nararapat. Sige, tutulungan kita. Alainan, Wala namang nangyari kanina. Kung may ginawa si Yunchen sa'yo, hindi ko siya patatawarin. wala siyang ginawa. Sinadya kong siraan siya. Gusto kong maranasan niya rin ang masamang pagdudahan. At mabiktima ng walang sala. Sa totoo lang, hindi ka nakalimutan ni Yunchen. Nagsabi siya sa akin noon, may tao siya sa puso, pero hindi. Si Lin Rohan yun. Sino ba talaga ang nasa puso niya? Ikaw. Pwede kahit sinong babae. Maliban sakit. Imposibleng ako. Hindi ko malilimutan ang kabastusan niya ng lasing siya. Ano ang plano mo? Ngayon, Gawin ang sinabi ni Lin Ruuhan. Akitin siya. Pagsasambahin niya ako at maranasan niya ang sakit ng pag-ibig na hindi natupad. Aling Liu, painom mo ako ng tubig. Opo. Sino ang naghatid sa akin kagabi? Kagabi, mga tauhan ni Kuya ang naghatid sa... Si Kiawan talaga. Kahit magkamukha sila ni Sangru, bakit magkahawig din ang mata nila? Mali. Ang titig ng isang tao ay hindi nagbabago basta-basta. Pangalawang Ginoo. Si Jian Fengyao ay umuwi ng bansa. Hindi siya magtatagal. Lubog na sa utang ang Jiang Group. Umuwi lang siya para panatilihin ang loob ng mga tao. Wala na siyang ibang magagawa. Ang mga proyekto nila sa abroad ay binili na natin ng isa-isa. Kung gusto niyang makipagbakbakan, sasamahan natin siya hanggang dulo. Huwag tayong magpabaya. Pangalawang Ginoo, may problema po ba? Wala. Pangalawang Ginoo, may pinapasabi po ni Kuya sa inyo. Sabi niya, pagkatapos mong magising, humingi ka ng paumanhin kay Binibining Kiao.
Ano? Magsusorry ako sa kanya? Ang babae talagang to. Imbestigahan mo ang buong background ni Kiao An. Mas detalyado, mas mabuti. Opo. Para lang sa isang paumanhin, ako pa mismo ang pumunta. Si Joanna ay bagong empleyado, nagpaparamdam lang. Ay, muntik ko nang makalimutan. Si Emil Joanna ay dito para magtrabaho. Mukha kang nangungulekta ng utang. Nakakatawa naman po, Dinglin. Ako si Joanna. Pwede niyo akong tawaging Joanna. Ako ang mamamahala sa investments ng Mew Group. Sisiguraduhin kong magaling ang trabaho ko. Hindi kayo madidisappoint, Dinglin. Yun Chen. Kailangan kong pumunta sa ibang bansa, bantayan ng overseas projects. Joanna, tawagan mo agad ako kapag may problema. Sige, ingat ka. CJ. Kung wala nang ibang utos, Dinglin, magtatrabaho na ako. Teka. Hindi mo pa ako ina-apologize sa nangyari kagabi. Ako ang dapat humingi ng paumanhin. And, Mew, ikaw pa ang nagagalit ikaw ang may kasalanan. Para sa mga empleyado, masama talaga akong tao. Pero kung ikukumpara sa'yo, wala ako sa kalingkingan mo. Ang drama mo naman, parang kilalang kilala mo ako. And, Mew, kung gusto mong maalala ang kalaswaan mo kagabi, pwede nating gawin sa harap ng empleyado mo. Ipapahiya kita ulit. Huwag mong isiping makakalusot ka dahil kay Chance. Hindi kita kayang galawin. Wala naman si Kuya Chance na yun. Anong magagawa mo sa akin? Anong nangyayari dito? Kung may iba kang ginagawa, Dinglin, magtatrabaho na muna ako. Sandali. Kiao An. Pumunta ka bukas sa Lins para mag-report. Tama. Mahina lang ang Lins sa ngayon. Para muling mapasigla ang Lins, kailangan ng pagbabago sa loob. Hindi ako sumasang-ayon. Bakit? Bakit ipapamahala ang Lin sa isang outsider? At saka, babae pa. Miss Lin, ang ibig mong sabihin, kung palitan ng lalaki ang Lins, muling sisigla ito. Binabaluktot mo ang sinasabi ko. CJ, Dinglin, Mew, pupunta ako. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung walang resulta pagkatapos ng 3 araw, hindi ka na kailangan bumalik. Mag-impact ka na at umalis. Hindi kailangan ng 3 araw. 1 araw lang, sapat na. Pa, anong nangyari sa'yo? Ngayon, ang mga executive ng grupo ay dinala ng pulis dahil sa korupsyon. Nilabag ang mga patakaran ng grupo. Huwag ko lang malalaman kung sino ang may gawa nito. Papatayin ko siya. Si Kiao An kaya? Ay oo. Sabi ni Kuya Yunchen, ipamamahala kay Kiao An ang Lins. Narinig ko mismo. Kiao An. Yung babae sa party. Oo. Sa tingin ko, tiyak na si Mu Yunchen ang may gawa. Alam niya noon pa na ginamit sa iba ang pera. Dahil lang kay Sandro. Kaya nagbulag-bulagan siya. Hindi pwede. Hahanapin ko si Kuya Yunchen. President Lin, ang init ng ulo mo sa tanghaling tapat. Masama yan sa kalusugan mo. MS Kiao. Sakto ang dating mo. Director Lin, masasaksihan ko ang mga magnanakaw ng Lin Group na mapaparusahan sa batas. Dapat masaya ka. Parang nararamdaman ko na kayo pa ang nagagalit. Lumabas ka. Tay. Lumabas. Ayon sa manugang nyo, si President mo raw, magpapadala ng eksperto para tulungan ng Lin Group. Hindi ko akalain na kayo pala si MS Kiao. Hindi lang maganda, magaling pa sa trabaho. Talagang pambihira. Nagbibiro ka lang, Direktor. Isa lang akong empleyado na sumusunod kay President. Sayang lang, maliit na kumpanya kami. Konti ang trabaho at tao. Malapit nang magsara. Hindi namin kayang bayaran ng tulad mo. Ano ang ibig niyong sabihin? Kung wala na kayong ibang utos, pupunta na ako sa UC Department. Ah, nga pala, Direktor. Ako ang nag-report sa pulisya tungkol sa mga katiwalian dito. Walang anuman, maliit na ba? Putang ina mo, sino ang nag-utos sa'yo? Naku, Direktor Lin. Kakapasok ko pala, ganito na kaagad ang galit niyo. Naku, baka makarating sa iba. Si Mu Yunchen ba ang may pakana? Sabihin mo sa kanya, ako si Lin Kangming ang may-ari nitong Lin Group. Huwag niyang isiping dahil nag-invest siya, ay makakapang-api siya sa akin. Biyanan ko naman siya. Dapat tawagin niya akong Tay. President Mew, ipaparating ko pa ba? President Mew, Bakit ka nandito? hindi ba ako pwedeng pumunta? Pwede. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka? Para sana nakapaghanda ako. President Lin, tingnan mo ang chairman. Presidente mo.
Ang babaeng ito, siya ang may kagagawa nito. Sinadya niyang sir ng mga empleyado ko. Hindi ba't sinisisi mo ako kanina? Bakit siya na naman? Presidente mo, hindi ko yun ibig sabihin. Mali ka ng dinig. Ako. Sa totoo lang, balak ko pa sana ipagkatiwala ang proyekto ng amusement park. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi na siguro kailangan. Ang Lin Group mo, nakakadismaya. Presidente mo, ang Lean Group ko. Ikaw ang nagtaguyod nito. Wala pa, walang Lean Group. Hindi ko alam ang tungkol sa korupsyon. Hindi ko kukonsintihin ang kasamaan. Paano ko hahayaan ng iba na? Hadlangan ng Lean Group. Presidente Lin, sinipsip ng mga vampirang ito ang pera. Malaki ang dibidendo na binibigay mo sa kanila. Kahit ang mga kamag-anak na malayo, binibigyan mo ng trabaho. Paano mo ito ipaliliwanag? Ang mga taong ito, kasama kong naghirap ng ilang dekada. Paano ko malalaman na magiging taksil sila? Hindi. Ako ang taxi. Presidente mo, magpatawad ka. Tulungan mo ang Lean Group dahil sa nailigtas ka ni Rohan. Presidente mo, dahil kay Sandro, tulungan mo ang Lean Group. Bakit mo ako tinitingnan? CJ, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Salamat Presidente mo, salamat, sisiguraduhin ko. Kiao-an, Esan, ang proyekto ng amusement park. Ikaw ang mamahala para sa Lin Group. Mew. Anong nangyari? Bakit wala ka sa trabaho ngayon? May itatanong sana ako sa'yo. Hindi ka ba? Nagtataka man lang. Paano mo nakita ang mga ebidensyang ang pagkulong sa mga taong nagnanakaw at nangungurako? Hindi. Ang tanong ko, wala ka bang pagkatanga? Bakit hinayaan ko si Lin Kang sa mga buhong na to? Siya ang punot dulo ng mga... Hindi mo na itanong. Paano mo madaling nakita ang mga ebidensya? Mew. Alam ko, sinasabi mo sa akin ang mga para mapaunlad ko ang Lin Corporation. Pero ang totoo kong tanong, bakit ganito ka katatag sa pagtulong sa Lin Corp? Nguyen Chen. Ayaw mong sagutin ako. Dahil ba ang lahat ng ay para lang kay Lin Rohan? Mo Yun Chen, anong klaseng tao ka ba? Papa, anong ginagawa mo dyan? Saan ka nagpunta? Pupunta si Mo Yun Chen. Bakit hindi mo ako sinabihan? Nahanap ko na si Kuya Yunchen. Doon ko lang nalaman na pupunta siya. Ang kapal mo. Naiinis na ako. Hoy, Papa, okay ka lang ba, Papa? mahal ko, wag kang ganito, wag mo akong takutin. Tigil na sa pag-iyak, hindi pa ako mamamatay. Dati ayaw maglabas ni Mo Yunchen ng 1B. Ngayon may first B dagdag na proyekto, ipinagkatiwala sa ibang tao. Bakit kaya si Kiao-an ang pampaganya niya kay Mo Yunchen? Matlin. Lagi mo akong sinisisi. Miss na miss mo ako. Ikaw mga pakialamera, hindi ka welcome dito. Alice, Huwag kang magpanggap na concert, kung hindi dahil sa iyo. Hindi mapupunta si Papa dito. kung hindi dahil sa akin, ang Lin Group nyo, hindi makakakuha ng world-class project. Tumigil na kayo. Tigil na sa away. Chairman Lin, pasensya na po talaga. Kahapon kasi, nag-overtime kami sa project plan, kaya di nakadalaw agad. Ito pong fruit basket, mula sa aming lahat. Sana gumaling na kayo. Paalisin na. Kailangan kong magpahinga. Kung ganun, aalis na ako. Chairman Lin, o nga pala. May pasabi si President sa duration ng project. Magpahinga ka na lang dyan. Mas maganda magbakasyon ka. Ang punto ko, payo ko sa inyo, huwag ka nang pumasok. Baka mapagod ka sa pag-overtime. Nangangamba ako sa kalusugan. Baka di mo kayanin. Reyes, Doktor, tawagin ang doktor. Doktor, Ruohan, humanap ka ng ilang tao, yung marunong gumalaw. Bigyan natin ng leksyon ang babaeng ito. Ano na nangyari sa gulong? Naku, ang ganda mo. Gabing-gabi na, mag-isa ka pa. Samahan mo naman kami. Babae pa lang executive ito, mayaman siguro to. Huwag kang tatakbo. Bitawan mo ako. Ako ito. Nguyen Chen. Anong ginagawa mo dito? Dito tayo tumingin. Nagtatago kayo sa likod ko. May dalang patalim sila. Ibigay mo sa akin ang jacket. Anong ginagawa mo? Akin na.
Grabe pala to ah, tingnan mo sila. Tumigil kayo sa panonood. Sige, habulin sa kabilang daan. Sabi ko na may kakaiba sa kanila. Madilim na gabi, naglalagablab ang pagsuyo nila. Kung may bait ka, umalis ka na ngayon din. Lalaban ako sa'yo. Ang tapang mo pala, bakit ngayon mo lang sinabi? Sayang ang halik ko. Hi. Ikaw ang pumilit humalik tapos ikaw pa ang nandidiri. Para sa kaligtasan, hatid na kita pa uwi. Mga gagong to, matigas ang apog nila. Tinulungan kita tapos mura pa ako. Hindi kita minumura. Sa tingin ko yung dalawa, hindi lang basta manyak lang. Gabi na, delikado para sa babae ang gabi. Huwag ka nang magpalaboy ng gabi. Si kuya mo pa, ang tiwala sa'yo. Gabi na ako nakakauwi. Dahil sa isang boss, pinag-overtime ng walang awa. Di raw maganda ang proposal. Di raw sapat ang detalye. Ang hirap ikwento. Nuyon Chen. Bakit ka nandito? Akala mo ikaw lang nag-overtime. Baka naman. Sinusundan mo ako. Manyak ka. Ang sayo kasi, ang bilis mong magbago ng ugali. Tinulungan kita tapos ganito. Pinagmukha mo akong masama. Hinto. Galit ka na naman? Ayoko talaga. Sa mga hambog na tulad, akala mo lagi kang tama. Sige na. Mali ako. Okay na. Tapos, Anong tapos? Ay, hindi na kita pag-overtime. Masaya ka na? kung hindi dahil sa'yo, nakahatid na sana ako kay Chance. Yung paghalik mo sakit. Di ko sasabihin kanino man. Quits na tayo. Nuyon Chen. Nanggugulo ka ba? Di ako takot kay Chance. Ang nangyari sa atin. Kung malaman man niya, mag-aalala lang siya sakit. Di niya papansinin. Ganyan talaga si kuya. Anong ibig mong sabihin? Nuyon Chen, kung wala kang masabi, tumahimik ka. Tara na. Kiao An, Yun Chen. Chance, bakit ka nandito? May narinig akong problema. Diretso ako mula airport. Okay ka lang? Okay lang. Pasensya na, Chance. Dapat sana sunduin kita. Yun Chen, salamat. Wala yun. Hatid na kita. Esan. Chance. May sasabihin ako sa'yo. Ganito ang buong pangyayari. Wala talagang ibang paraan. Kami lang niya ay nagkadikit sandali. Okay lang. Basta ligtas ka, hindi mahalaga ang iba. Si Kiawan talaga, walang takot magsalita. Hindi. Bakit ko inaalala ang pakiramdam ni Mu Chance? Boss Mu. Nagpadala na ako ng tauhan sa ibang bansa. Pero ang nakuhang impormasyon kay Emma Kiawan ay mula sa nakaraang taon lang. Paano naman ang mga kaibigan at pamilya niya? Patay na ang magulang niya ayon sa record. Sa mga kaibigan, sa nakaraang taon, ang bawat galaw ni Emma Kiawan ay konektado kay Mu Chance. Mukhang malapit ang ugnayan nila. O pala, Boss Mu. May balita akong umiinom si Emma Kiao ng gamot na paroxetine. Sabi nila ito raw ay panglunas sa depression. May depression si Kiao. Di tiyakong depression, anxiety disorder, EDS o iba pa. Pwedeng gamitin din ito sa mga yon. Gaano nakatagal siya may sakit? Mahigit 20 taon. Ang tagal pala. Ang laking pagkakataon. Noon pa sinabi ni Mu Chance na may mutis din si Lin Sangru. Abot 20 taon na rin. Ipagpatuloy ang investigasyon. Tingnan mo rin kung yung dalawang tambay ay may utos sa likod. Opo, parang may mali kasi. Baka naman, pakitang tao lang ang relasyon ni na Chance at Kiawan. Pero ano kaya ang motibo nito? Hoy, dagdagan ng tauhan. Pag-ibayuhin ang pagsisiyasat sa relasyon nila. Joanne, hoy little cutie. And Maclean, bakit kayo po pumunta rito? Ano pong pakay ninyo? Huwag kang magkunwari, dahil sa'yo. Naipit ang tatay ko sa construction. Ibalik mo siya ngayon din. Kung hindi, papaalisin kita kay Kuya Yunchet. Alam mo, bago maging boss si Amy Ali, construction worker din siya dati. Ngayong nakaluwag-luwag, nakalimutan na ang dating trabaho. Pinagmamalupitan si tatay sa trabaho, sa mga batang kasama. Sadya talaga sa'yo, hindi ko akalain. Babae ka pa naman, mapanira ka pala. Mapanira. Ikaw ang naninira ng pangalan ko. Lin Ruhan, dami mong kalokohan. Wala ka bang hiya? Pinagbigyan kita. Kaya huwag ka nang magmalaki. MS, Kiyaw.
Wala namang nasaktan sa tsaka. Nagbayad na tatay ko. Kawawa naman siya. Pakiusap. Totoo ba to? Si Anneli na mayabang, nakikiusap sa kinamumuhian. Grabe ang karangalan. Nakakahiya naman. So papayag ka na. Sa katulad mo. Malayo pa. Little cute. Hindi ako magsusorry sa'yo. Ikaw, Magkakarma rin ang cute mo. tignan natin. Sino ang magkakarma? Hoy, bago ka. Bilis, kumilos ka na. Hoy, ikaw. Kunin mo nga ako ng papel. Merong araw para sa kanya. Painom nga ako ng tubig. Magbuhos ka ng tubig. Tigilan mo nga ang pagsigaw. Di ka na naman boss ngayon. Saan ka kukuha ng katulong? Yung mga katulong mo dati. E di ikaw ang gumawa. Ako naghahain sa labas. Nagpapakalunod sa pag-uwi paglilingkuran ka pa. Naku, ang hirap ng buhay ko. Kanino ka nagpapakitang gilas? Nga ano? Sinong may problema? Ikaw lang ang hirap para paglingkuran mga mayayaman. Para makatulong sa pamilya. Ako pa ang naghahain ng tsaa. Maghapon akong naglilingkod. Pagdating dito, ikaw pa. Ano ba ang gusto mo? Sumasagot ka pa? Teka mga, tumigil na kayo. Makakaresolba ba ng problema? Ang una nating dapat gawin. Paano mabawi ang Lin Corporation? Madali lang sabihin mo. Gusto ni mo yun, Chen, talaga. Naku ang likod ko. Itinaas ka lang sa basic position. Di naman desisyon ni Kuya Yunchen. Siguradong si Kiao An yun. Di ko siya palalampasin. Ano ba? Kung walang utos si Mo Yun Chen, isang maliit na empleyado lang, nang ahas mga po sa akin. Tae, sa tingin ko. Puntahan ko si Kuya Yunchen. Sa tingin ko dahil sa pagmamahal, papabalikin ka niya. Papakiusapan mo akong lumuhod. Parang panaginip lang yan. Di rin ako lalapit sa mayayaman. Di nyo ba nakikita? Sina Imrich Kang at pang aabuso nila sa kapangyarihan. Harap-harapan pang nanglay. Tawag pa sa akin barger. Kasuklam-suklam daw ako. Ba't mo binubaklat ang nakaraan? Bawal ba ako magsalita? Nakalimutan mo pagkamatay ni kung hindi dahil sa akin. Yung mana ng pamilya nila. Paano mapupunta sa'yo yun? Tama na ang away. Kung nandito lang si Sandro, di sana ako napunta sa ganito. Wala naman kayong silbi. Hoy ikaw. Umalis ka na. Kung kaya mo, huwag kaming asahan sa pagtanda mo. Sige na, tama na, ma. Sige na. Di natin pwedeng mawala ang Lin ko. Ganito na lang, pupuntahan ko si Kuya Yunchen. Boss Mew. Kuya Yunchen, pakiusap, ipagtanggol mo ako. Kuya Yunchen, hindi mo alam, si Kiao An na yun. Ginamit niya ang pangalan mo. Siya. Inagaw niya ang posisyon ng tatay ko. Pinalayas pa siya sa construction site. Alam mo naman, matanda na ang tatay ko. Mahina pa ang katawan niya. Hindi niya kaya ang mabibigat na trabaho. Paano niya gagawin ang mga ganong trabaho? Kailangan mong kumilos para sa amin. Salamat. Lin Ruhan. Ang galing umarte. Kung sa showbiz ka pupunta, isa kang profesional. Ikaw pala. Nandito ako para mag-report. Akala mo lahat katulad, walang magawa sa buhay. Sinong walang magawa? Totoo ang sinasabi ko. Katotohanan. Una sa lahat, ginamit mo ang salitang pangangamkam. Saligan na turnover ng trabaho, hindi ba't paninirang purit? Pangalawa, sinasabi mong ako, nagpakunwaring utos ni Muyonche. Pinalayas ang tatay mo sa trabaho. Tanong ko sa'yo, nakita mo ba ng personal? O narinig mo mismo sa akin? Ginugulo mo lang ang lahat. Nag-imbento ng salita, hindi kita kayang talunin, sige na. Bakit kayo nasa opisina? Kuya Yunchen, i-report ko si Kiao An. Inabuso niya ang posisyon. Anong abuso? Wala siyang binigay na trabaho sa tatay ko. Pinapanta niya sa construction site ang tatay ko. Muntik na mamatay ang tatay ko. Totoo ba to, Kiao An? Bakit mo ginawa ito? Boss Mew, si Boss Lin ang nag-utos ng sindikato sa akin. Huwag kang magkunwaring nakalimot. Kiao An, sinindot mo ang tatay ko. Kung hindi sa masasamang salita, hindi sana nasaktan ang tatay ko. Iyon ba ang dahilan para saktan ako? Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit naging masama ang loob mo? Ayaw mong makinig ng katotohanan. Sawa na akong makipagtalo. Kuya Yunchen, aminado akong may kasalanan ang tatay ko. Pero nagdusa na siya. Delikado sa construction site, baka hindi kayanin ng katawan niya. Kuya Yunchen, sa ngalan ng pagligtas ko sa iyo noon, tulungan mo na ang tatay ko. Lin Ruhan.
Pinuri kita ng kaunti. Nagpanggap ka pa ng todo Umunawa ka muna. Ang tatay mo ang nagpasindikato sa akin. Kumpleto ang ebidensya. Hindi ko siya inireport sa pulis. Mabuti na ang ginawa ko. Bakit? Nagmalabis pa kayo? Sinungaling ka at mapagpanggap. Paulit-ulit na lang yung sinasabi mo. 9 na taon sa eskwelahan. 2 salita lang natutunan mo. Sayang ang pinag-aralan mo. Alam mo bang isulat ang salitang walang silbi? Ikaw. Tama na, pareho kayong may kasalanan. Huwag na kayong magtaluhan. Sa construction site na nagtatrabaho si Boss Lee, babalik siya sa dati niyang trabaho. Mas mabuti ito kaysa bagong larangan. 100 beses na mas mabuti. Pero, mahina na ang katawan ng tatay ko. Boss Mew, nasa desk mo na ang pinakabagong proposal. Basahin mo kapag may oras ka. Hoy! Libre ka ba mamayang gabi? Ngayong gabi? Bakit? Mananghalian tayo. Hindi siguro pwede. May planong pelikula kami ni Chance. Sa kayakan mong ito, nawalan ka na ng focus sa trabaho. Boss Mew, 1 linggo na kaming nag-overtime. Sino ba ang nagsabi dati na huwag magpuyat sa trabaho? Sandali. Kuya Yunchen, gusto ko ring sumali sa amusement park project. Dahil si Boss Kiawang, namamahala sa proyekto. Siya na ang bahala magdesisyon. Ayos yan, kailangan ko ng mga tauhan. Mayroon pa bang tanong ang lahat? Wala na. Rohan Lit, ikaw rin, walang tanong. Plano lang para sa event, di ba? Huwag mag-alala. Ako na ang bahala. CJ, salamat sa inyong lahat. Bukas dito pa rin tayo sa meeting. Ay synchronize natin ang bagong timeline. Rohan, sandali. Kailangan mo ba ng katulong? Boss Kiaw, sino ang minamaliit mo? Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Wala ka pang karanasan eh. Ako ang magiging tagapagmana ng Lin Group. Hindi ako matatakot sa maliit na bagay na to. Pero sa totoo lang, bilang anak ng may-ari ng Lin Group, hindi dapat ako ang gumagawa ng ganitong maliit na trabaho. Pero, para sa Lin Group, at kay Yunchen, handang-handa akong gawin ito. Xiaowen, Ate Ruohan. Gawin mo ang proposal para sa project na to. Partnership proposal ha. Madali lang yan. Target audience, mga edad 3 hanggang 12 taong gulang. Pero ako po. Sige, desidido na to, Ate Ruohan. May ginagawa pa akong PPT para sa corporate communication. Kailangan before mag-out. Bakit sa kanya sumusunod? Sa akin hindi. Hindi po, hindi ganun. Si Boss Kyo po kasi ang may posisyon, hindi ko kayang sumuway. Ako ang tunay na tagapagmana ng Lin Group. Oo nga pala. Yung event proposal na to, kailangan tapos bago mag 4 PM. Kung hindi, tanggal ka. At kayong lahat, hindi dapat tamad sa trabaho. Magtrabaho ng maayos. Hello, mahal. Si Awen, dapat matuto kang tumanggi. Baka di ka na makalunch nito. Mas mabuti pang magalit si Boss Kiao kaysa sa ganitong mga traidor. Tama na, trabaho na tayo. Si Awen, bakit nag-overtime ka pa mag-isa? Intern ka lang di ba? Sino ba ang nagpayag na mag-overtime ang intern? Hindi po si Boss Kiao. Ako po ang mabagal magtrabaho. Hindi kaya dahil sa mga ipinagawa ko ay nakalimutan ko na. Okay lang, ipasa mo bukas bago magtanghali. Umuwi ka na agad. Salamat po, Boss Kiao. Ang huling-huli na, delikado para sa isang babae na mag-isa. Isasabay na kita. Huwag na po, Boss Kiao. May bus station sa baba ng opisina. Diretso sa aming eskwelahan. Sakay na lang ako ng bus. Matagal pa ang bus. Hatid na kita. Boss Kiao, huwag na po. May naghihintay na po sa akin. Sino? Boyfriend ko po. Opo. CJ, hindi na kita istorbohin pa. Del, umuwi ka na ng maaga. Kita-kits bukas. Si Awen, huwag mong pabayaan ang sarili dahil lang sa trabaho. Ang kalusugan ang pinakamahalaga. Kita tayo bukas. Mabait talaga si Boss Kiao. Sisikapin kong maging regular na empleyado. Hindi halatang sino ito. Maglagay ng hiwalay na sisi para sa babae sa amusement park. Magandang ideya ito. Ano ang sunod? Lin Ruhan, ipakita mo na ang proposal. Makinig kayong lahat. Magbigay ng mga suhestyon.
Ang proposal ko. Pagsalubong ng tradisyonal na kultura sa AI technology. 7 thematic zones para dito. May iba't ibang immersive experience at interactive digital technologies. Nakikinig ka ba? Bakit nangyari to? Pasensya na, pagod ako kagabi sa pagpupuyat, nakamali ako ng dokumento. Ikaw ba ang inatas ko sa corporate comms? Kahapon nag-aaral ako ng PP, hiningnan ko ang kay Xiaowen. Lin Rohan, gawin mong ipasa bago mag-launch. Ate Ruhan, pasensya na, alam mong dapat humingi ka ng tawad sa akin. Ikinalat mo ang kahihiyan ko sa lahat, sinadya mo yan, di ba? Hindi po. Kasi po kagabi, nagpuyat ako sa trabaho, namali ako ng pangalan ng file, ayusin ko po at ipapadala agad, tandaan mo. Mula ngayon, lahat ng trabaho, ikaw ang gagawa para sa akin. Pero may sarili rin akong trabaho. Wala akong oras para tulungan ka. Isa ka lang intern. Anong importante mong trabaho? Mga basurang gawain lang ginagawa, ang trabaho mo ay maglingkod sa akin ng maayos. Naiintindihan mo ba, Ate Ruhan? Hindi ako katulong mo, wala akong obligasyong ayusin ang kalat mo. At saka, kahit intern lang ako, may kontrata ako sa kumpanya. Ang Lin Corporation ang nagpapasahod sa akin, hindi ikaw. Ako ang magiging tagapagmana ng Lin Corporation. At tandaan mo, kapag may utos ako, sundin mo agad. Klaro ba? Naiintindihan mo ba? Ruhan, tumigil ka dyan. Ayos ka lang ba? Hiyaw, sino ka ba para makialam? Naglakas ka pang manakit sa akin. Kahit ang Diyos pa ang gagulpihin ko siya. Anong nangyari? Sige, kahit sino pa ang dumating ngayon. Nako, siguradong babalik kong ngipin niya. Anong nangyari dito? Kuya Yunchen. Sinakiyawan ang nanakit sa akin. Tingnan mo. Kiao-an, lumapit ka. Direktor mo. Ginawa lang ni Direktor Kiyo yun para ipagtanggol ako, si Lin Ruohan. Si Ruohan, palaging ipinapasa sa akin trabaho niya. Pag mali ang gawa ko, o nagkamali sa proposal, nananakit na lang siya agad, kaya't ipinagtanggol lang ako ni Direktor Kiyaw, sa kagaguhan niya. Totoo yan, Direktor. Sobra na pang aabuso ni Ruohan kay Xiaowen, hanggang sa hindi na matapos sariling trabaho nito. Hindi totoo yan. Araw-araw kaming ginagawang katulad. Akala mo prinsesa ka talaga? Naiinggit lang sila sa akin. Naiinggit silang ako ang tagapagmana ng Lin Corp, kaya nila ako G na ganito. Peke ba ang ebidensya? Tignan natin ang kithis para malaman. Anong paliwanag mo dito? Kuya Yunchen, hindi ko sinasadya. Nagmamadali lang talaga ako sa proposal, kaya. Pero pwede ka bang manakit basta-basta? Alam ko nagkamali na ako. Humingi ka ng tawad. Pasensya na, Xiaowen, hindi na ako mangungopya ng plano mo. Direktor Mu, hindi sapat ang pagsisisila. Ano pa bang gusto mo? Nag-sorry na nga ako. Suggest kong tanggalin siya. Para maging patas sa lahat. Maging patas. Kung hindi, masisira ang reputasyon ng New Corporation. Kuya Yunchen, huwag mo akong tanggalin. Ako ang tagapagmana ng Lin Corp. CJ, gawin natin ang payo ni Direktor Kiao. Kiyawan, maghintay ka lang. Boss Mu. Kumusta na ang investigasyon? Wala masyadong galaw si Emmer Jam nitong nakaraan. Tulad ng dati, laging nasa party at inuman. Bantayan mo pa rin. Opo, pala. Si Tiwa Kiao-an at si Boss Mu Chance. May balita ba kamakailan? Nag-imbestiga pa kami kay Emma Kiao. Ang relasyon nila ni Boss Mu Chance. Medyo komplikado talaga. Anong ibig mong sabihin? Ganito kasi, nakahanap kami sa ibang bansa. Yung dating nutritionist ni Boss Mu Chance. Ayon sa kanya, nagpapahinga sa katawan si Emma Kiao 1 taon na. Hiwalay pa sila sa pagtulog. Parang wala kaming nakitang pagiging malapit sa isa't isa. Hindi pa naman sila ikinasal. Bakit kailangan magpahinga? Sandali lang, anong klaseng magkasintahan? Ang hiwalay matulog at walang hawakan. Tama. Walang ganyang relasyon. Pwede lang kung magkapatid. Boss Mu. Titingnan ko ulit. CJ. Sino yung lumabas na lalaki? Anong kailangan mo? Salamat sa'yo. Bakit ka nagpapasalamat? Anong pinasasalamatan mo? Salamat sa pagpaparusa sa sariling pamilya. Baba ka na. Dumaan talaga ako para magpasalamat. Bakit galit ka pa? May iba ka pa bang sasabihin? Meron kaming team building mamayang bilang pasasalamat, iniimbitahan kita bilang sana sumama ka. Mukha ka namang normal. Wala yun. Kung seryoso ka talaga, dapat ikaw mismo ang manlibre. Maliit lang sweldo, di kaya maglibre ng boss. Baba ka na. Taos puso kitang inaanyayahan. Bahala ka na.
Muyon Chen, umpisa pa lang. Salamat sa mainit na pagtanggap, Ginoo. Tagay tayong lahat. Tagay. Salamat, Ginoong Kiyaw. Walang anuman. Kayo na po muna, Ginoo. May tawag po ako. Kayo muna dito, inuman pa ka. Hello, Chance. Nasa karaoke kami ng mga katrabaho. Buti na lang wala si Lin Ruuhan. Kundi puro siya na naman ang atupagin. Salamat kay Ginoong Kiao. Kung hindi makakadalo. Si Xiao Wen sa gathering. Magulo pala ang prinsesa sa likod. Laging nakadikit kay Muyon Chen. Pero sa totoo, paiba-iba ang kasama. Parang wild child. May nabalitaan ako. May nakakuha ng litrato na maihawak siyang iba. Pero binayaran para itago. Totoo ba yan? Hindi pa yan ang pinakamasahol. Nakita ko pa ng personal. May nakuha akong bit. Ayos. Pakita mo nga. Yung gabing sobrang late kami sa trabaho, nakuhanan ko sa bus. Dali, pakita mo na. Parang hindi naman siya. Sobrang dilim kasi nun. Hindi ko makita ng maayos. Sige na nga. Tigil na natin pag-usapan siya. Nakaka-stress na eh. Xiao Wen. Pupunta muna ako sa city. Samahan mo naman ako. Sige. Xiao Wen. Sobrang sama talaga ni Lin Ruuhan. Nagkamali si Muyon Chen. Bakit pa siya napili? Iba-iba ang kapalaran. Kahit ganun, alam kong may sama ka pa ng loob sa kanya. Ginaganon kanya. Kung ako sa'yo, papatusukan ko yan. May backer si Muyon Chen. Wala akong magawa. Alam mo ba? CJ. Ginoong Kiao, ayaw nang makisali ni Xiao Wen sa mga gulo ni Lin Ruuhan. Pero napapayag ko siya. Binigay niya ang video. Tingnan mo ito. Ituloy lang ang plano. Kuya Yun Chen. Gusto kitang makausap ng mag-isa. Lin Ruuhan. Totoo ba ang video na ito? Hindi ako yun sa video. Maaga akong umuwi noong araw na yun. Pwede akong patunayan ng nanay ko. Manugang, hindi, Boss Mew. Noong araw na yon, uminom si Ruuhan ng gamot. Pagkatapos ay buong gabing nasa bahay lang siya. Ako mismo ang sasaksi. Tama po siya, boss. Hindi rin ako naniniwalang gagawa siya nito. Tama talaga. Pero kasi, yung babaeng nagha-hot kiss, mukhang talagang si Ime Lin yun. Ganito na lang, kumuha tayo ng footages ng TV sa iba't ibang lugar para malaman na natin ang Ang hassle kumuha ng TV footage. Ano bang pagkuha ng footage yan? Isang salita lang ni boss mo yan. Huwag. Tama na. Sa puntong ito, naniniwala ako. Hindi ikaw yon. Alam kong maniniwala ka sa akin. Marami akong ginagawa ngayon. Huwag mo akong gambalain. Abala pa ako ngayon. Huwag mo akong gambalain. Okay lang. Kuya Yun Chen. Anong nakakatawa? Tingnan mo nga ito. Gusto nyo ba matanggal? Ikaw ba ang may gawa? Nagbabanta ka ba at nag-espya sa akin? Sa akin po ba ito? Anong klaseng ugali ito? Ganon ka sa akin, ganon din ako sa'yo. Pwede kitang paalisin. Anong karapatan mong tanggalin ako? Hindi ikaw ang nagpapasweldo sa akin. Ako ang tagapagmana ng Lin Corporation. Pangalan man ay Lin ang korporasyon. Ngunit ito ay pag-aari ng Mu Corporation. Kaya ako na ang masusunod. Kayong lahat. CJ. Xiao Wen, regular ka na. Maligayang pagdating sa Lin Corporation. Ang Lin Corporation ay nasira mo. Umalis ka, Reyes. Asawa ko, si Ruuhan ay anak mo. Paano mo siya mapapaalis? Kunin mo ang Lin Corporation. Kung hindi, wala nang relasyon. Naku, mag-isa ka lang ba dito? Liz. Mukhang malungkot ka. Anong nangyari? Ako na ang bahala sa inumin. Pwede mo akong kausapin. O di kaya mag-drive tayo. Para mag-relax.
Dito ba? Si Lin ay regular na customer dito. Ah, regular. Mabuti. Bitawan mo siya. Sino ka ba? Kuya Yunchen, pakinggan mo ako. Ano na kinukunan mo? Second Young Master. Tama na. Second Young Master. Papatayin kita. Anong tingin-tingin mo? Elra Kiao, na-miss kita. Enra Kiao, namimiss na kita ng sobra. Ang tagal nating hindi nagkita. Ginoong Jayang, anong pagkakataon? Di ko inakalang makikita kita rito. Enra Kiao, hindi mo ba alam? Akin ang bar na ito. Ako ang may-ari nitong bar. Ah, ganun? Bagay nga sa estilo mo, Ginoong Jayang. Maaga pa, pero aalis na ako. Enra Kiao, sinasadya mo bang sinira ang programa ko? Tapos tatakas ka na lang? Ginoong Jayang, hindi ko maintindihan. Huwag kang magpanggap. Pasukin nyo. Ginoong Jayang, hindi ko sinasadya ang gulo kanina. Ginoong Jayang, siya nga. Siya ang nag-utos na akitin ko yung babae tapos. Jayang Fengyao, nananakot ka ba? Ni si Muyonchen di ko kinakatakutan. Akala mo matatakot ako sa... Siyempre di ka takot sa kanya. Magkaiba kayo. Diretsuhan mo na. Ano ba talaga ang gusto mo? Magtulungan kaya tayo. Binibining Lin. Huwag kang mag-alala, ako lang nandito. Walang may alam ng sikreto mo. Kailan mo nalaman? Alam ko na simula pa. Noong ginamit ni Lin Ruohan ang pagkatao mo, hanggang ipadala ka ni Mu Chen sa abroad. Pero hindi ko inakala, na pakakasalan ka ni Mu Yonchen. Ginawa niya iyon para pahirapan ako. Lagi akong iniipit ni Mu Yonchen. Pinapahiya niya ako sa harap ng tatay ko. Kahit sa paghahati ng mana, nadadamain pa ako ng kapatid kong menor. Kaya dapat sirain natin ang reputasyon niya. Pagtagumpayan natin ang Mu Group, saka mapapasakin ang Jiang family. Sa ganitong masamang paraan, gusto mong pabagsakin ang Mu Group. Akala ko ba may kakayahan ka? Alam ko ang gusto mo. Tutulungan kita. Wasakin natin ang Lin family. Anong gusto mong gawin ko? Wala akong hihilingin sa'yo. Pagtakpan mo lang si Mu Chance. Naniniwala ka ba talaga sa akin? Naniniwala ako. Sabihin ko na sa'yo. Emma Lin, lumapit sa akin si Lin Kangmi. Gusto niyang tulungan ako laban kay Mu Yonchen. Pero may kondisyon, ibabalik sa kanya ang Lin Group. Pumayag ka? Kaysa makipagtulungan sa basurang Lin Kangmi. Mas gugustuhin kong makipagsabuatan sa'yo. Sangru, Pasensya na, hindi ko nasabi. pwede kang maghintay sa kotse kung ayaw mong pumasok. Hindi kailangan sabay tayong pumasok. Gusto kong makita kung gaano siya kabahala. Si Lin Kangming ay wala na sa laro. Si Lin Ruohan ay nagdurusa sa sarili niyang gawa. Ano ang plano mo ngayon? Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Matatag na ang Lin Corporation, Sangru. Baka naman. Alam ko, Chance. Gusto mong manatili ako. Sige. Susuportahan kita ano man ang desisyon mo. Huwag kang mag-alala, hindi pa ako aalis. Hindi mo ako pwedeng paalisin, Kuya Yunchen. Huwag mo akong paalisin. Kuya Yunchen, hindi mo ako pwedeng paalisin. Kuya Yunchen, hindi ako pwedeng umalis. Ikaw ang dahilan ng cyberbullying sa akin. May death threats pa ako natatanggap. Hanggang kailan ka magpapanggap? Simulat sa pool. Ikaw ang gumagawa ng death threats. Hindi totoo yun. Mahal na mahal kita kaya. Hindi dapat ako uminom. Kung hindi ako lasing noon, hindi ako mapapasamantalahin ng iba. Ang mga tao sa litrato, pinagsamantalahan ka habang lasing. Peke ang mga larawang ito. Lahat peke, Photoshop lang lahat. Ikaw ang may gawa, di ba? Ikaw ang nagbabalak masama sa akin. Gusto mo kong saktan, inagaw mo ang Lin Group ko. Pinagdamutan mo pa si Kuya Yunchen. Lin Ruhan, may persecution complex ka ba? Kasalanan mo pero ako sinisisi. Aling Liu, palabasin mo siya. Huwag niyo akong paalisin. Kuya Yunchen, ako ang nagligtas sa'yo. Hindi mo ako pwedeng paalisin. Lin Ruhan. Utang ko sa'yo ang buhay ko.
Kunin mo kung kailan mo gusto. Lahat ng panahon, dinadaya ko lang sarili ko. Akala ko mahal kita. Pero si Lin Sangru pala ang tunay kong mahal. Pinaluluha ko siya ng matagal, pero tiniis niya lahat ng tahimik. Ang tanga-tanga ko pala. Bakit ngayon ko lang na-realize? Lin Rohan, hindi kita mapapasaya. Wala nang ibang makakapasok sa puso ko. Mo Yunchen, bakit mo ginawa to? Anong kulang sa akin kumpara sa kanya? Mas matalino't maganda ako sa kanya. Bakit mo Gina ganito ako? Bakit mo to ginawa? Okay ka lang ba? Kumusta po, Direk Jang? Nangako po kayong tutulungan ako mabawi ang Lin Group? Ano ba? Unahin mo muna ang hihilingin ko. Pagkatapos, natural na ibabalik sa iyo ang Lin Group. Ano pong trabaho? Bakit ka nandito? Muyon Chen, bakit hindi ka pa umuwi? Babalik lang ako para sa dokumento. May narinig akong ingay kaya pumunta ako. Labas? Gusto kong mag-isa. Huwag ka nang uminom. Mapa-ospital ka. Hindi mo ba maintindihan? Lumabas ka. Sincere ba talaga ang mga sinabi niya? Lumabas? Isara mo ang pinto. Muyon Chen, may pupuntahan tayo. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Kamusta? Komportable ba? Masakit pa ba ulo mo? Saan dito ang maganda? Anong ginagawa mo? May lamok. Gulat ako. Magbaon ka ng insect repellent. Pahiran mo ang kamay at paa. Patilig. Ispray mo lahat. Favorito ng lamok ang blood type. Paano mo nalaman na o ang blood type ko? Sabi ng kuya. Tinatanong mo kuya ko tungkol sa blood type ko. Hindi ka natatakot magselos siya. Sino nagtanong? Nabanggit lang yun sa kwentuhan namin. Hindi ka natatakot magka-misunderstanding si kuya. Hindi mag-iisip ng kung ano si Chance. Kaya pala kahit halikan wala siyang pakialam. Kailan niyo balak magpakasal? Ano? Anong pakialam mo? Bilang kapatid niya, walang karapatan magmalasakit. Ikaw na lang ang asikasuhin mo. Araw-araw wala kang ginawa. Inom ka ng inom lalo kang malungkot. Yung sinabi mo kay Lin Ruohan. Totoo ba? Alin? Yung sinabi mong minamahal mo ay Bakit mo tinatanong to? chismis lang. Nagtatanong ka ba o may balak ka sa akin? Wala yon sa hulog ang iniisip. Ang yabang mo pala. Amoy alak ka. Lumayo ka sa akin. Anong ginagawa mo? Ba't ganitong kanta? Ilang taon ko ng ringtone ito. Sino ka talaga? Sagutin mo ako. Ako si Joan Ah. Lin Sangru. Ikaw si Lin Sangru, di ba? Hindi ako si Lin Sangru. Joan ako.
Saan ka pumunta kagabi na wala ka sa bahay? Nag-inom ako kagabi sa bar. Nag-inom ka pa? Tingnan mo ang ginawa mo. Uwi ka agad. Naku! Baka nakita na ako ni Kuya. Balita, nagwala si Mu Yonchen sa club, nanakit ng kalaban. Breaking news. Dumating na siya. Director Mu. Bumagsak ang stocks ng Mushi Group, natalo ng Genshi Group sa unang pagkakataon. Ano pong nararamdaman nyo? Ano po ang relasyon ninyo kay Damruan? Direktor, Nasa isip niyo bang may masamang mangyayari sa pagbabato ng baso? Nasa harap ako ng bahay ko. Irespeto nyo ang aking pribado. Magkakaroon ako ng presscon mamaya, para magpaliwanag. Director Mu. Simula na ng presscon. May tanong kayo? Kuya Yonchen, Kuya Yunchen. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Nasa masamang kondisyon lang ako noon. Nag-inom lang ako ng kaunti. Muntik na akong magkamali. Sa kadahilan ng ako ang nagligtas sa'yo, patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako. Linruhan, tumayo ka na. ayaw kong tumayo. Ayaw kong tumayo. Kung di mo ako patatawarin, di ako tatayo. Natupad na ang layunin mo, ang sa akin. Huwag kang mag-alala, appetizer pa lang ito. Ano pang ginawa mo? Ang dami mong pakulo. Baka naman nag-aalala ka kay Mu Yonchen. Nag-overthink ka. Ako'y nag-overthink. Di mo ba alam kagabi, sino nang kasama ni Mu Yonchen sa hotel? Maniniwala ka ba kung isiwalat kita sa media? Bakit ka nagmamadali? Tutulungan kita tulad ng pangako. Tutulungan talaga kita. Ito na ang magandang bahagi. Boss Liu, huwag po sana kayong magtampo sa aming hamak. Nakikiusap kami sa alaala ng pagsagip ni Ruohan sa inyo noon. Sa ngalan ng pagtulong ni Ruohan sa inyo dati. Sana'y patawarin niyo na siya. Sa mahabang panahong ito, Boss Mo, ang Lin Corporation ay nagsilbi ng tapat sa Mo Group. Kayo pa ang nagsumbong ng korupsyon ng staff ko, paano kayo nakakayanang pagsaligang ganito sa kanila? Kung hindi ko kayo inabutan sa pagsugpo ng pinsala, kayo sana ang unang dinakip. Wala kaming magagawa sa inyong kapangyarihan. Maliit lang kaming negosyo saan kami hahanap ng hustisya. Ngunit ang layunin namin ngayon ay para lamang kay Ruohan. Sana'y bigyan mo siya ng pagkakataong linisin ang kanyang pangalan. Isang anak na ang nawala sa akin dahil sa kanya. Ngayon ang isa ko pang anak. Muntik nang magpakamatay dahil sa kanya. Tingnan niyo po. Saklolo. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo kaming mga ordinaryong tao. Maawa na kayo sa amin. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kung hindi ako patawarin ni Yunchen, magpapakamatay na lang ako. Nakakasabit, minamaliit ko pala si Lin Kangmi. Maganda naman ang ekspresyon ni Mu Yonchen. Galit na may bahid ng pagkadismaya. Galit na may pahiwatig ng hinanakit. Nakakainis. Wala nang tao sa screen. Puro komento na lang nakikita. Naaawa ang lahat kay Lin Ruohan sa comments. Gusto mo bang tulungan ang mga lead? Hintayin mo ang susunod. Bababa na si Chance, aalis muna ako. Jiang Fengyao, paalala ko sa'yo. Tuparin mo ang pangako. Kung hindi, ikaw na ang susunod. Ang pagbubuntunan. Turno mo na. Magandang araw, Denrit Mu. Reporter ako. Kumakalat ang balita, pinatay niyo raw ni Lin Ruohan ang ex-wife niyo. Ano ang masasabi niyo tungkol dito? Nagsisinungaling ka. Si Ruohan ay mabait. Paano niya papatayin ang kapatid niya? Song, sa pagkakaalam ko, hindi niyo anak si Lin Sangru. Ang tunay niyang ina ay mula sa pamilya si Inas Zubeihui. Ano ba ang pinagsasabi mo? Magkapatid kami ni Lin Sangru sa ama. Hindi man kapatid sa ina si Lin Sangru, mahal siya ng nanay ko, parang tunay na anak. Magkapatid talaga kami ni Lin Sangru. Ganoon ba? Kung ganoon, tanungin ko kayo, anong klaseng magkapatid ang mag-aagawan sa isang lalaki at magsasapakan? Bawal ang pagkuha ng litrato ng patago. Saan kayong media? Kakasuhan ko kayo.
Eileen, pagkatapos nyo pakasalan si Zuba Ihui, umangat ang buhay niyo. Pagkatapos, naging presidente kayo. Pero nagpakamatay si Ines Zuba Ihui. Ang Zhou ay naging lead. Sa loob ng 6 na buwan, kasama nyo na si Song Lily at Lin Ruohan. Umuwi kayo. Ano ang masasabi nyo tungkol dito? Deng ay mo, hindi nyo pa sinasagot ang tanong. Si Lin Sangru lang ang mahal ko. Talaga? Parang gusto nyo si Lin Ruohan. Kahit nakipag-away kayo sa club para sa kanya. Si Lin Sangru lang ang mahal ko. Gusto ko lang magpasalamat kay Ruohan. Wala nang iba pa. Mo Yun-chen, nagpapasalamat ka lang sa akin. Sinabi mo sa kapatid ko na papakasalan mo ako. Nakalimutan mo na ba? Dahil hindi ko alam ang gusto ko. Ay mo, tingnan niyong mabuti. Sino ba talaga ang nagligtas sa Paano nangyari ito? Peking ito. Peking lahat ito. Photoshop lang. Ako ang nagligtas sa'yo. Ako ang nagligtas sa'yo. Kuya Yun-chen. Ako ang nagligtas sa'yo. Lin Ruohan, laging mong sinasabi, ikaw daw ang nagligtas kay Mo Yun-chen. Pero wala ka nga sa lungsod noon. Kahit sumakay ka ng eroplano, higit 8 oras ang bayahe. May superpower ka bang taglay? Kaya ka mailigtas mula sa malayo? Sabihin mo. Nakumpirma na ni Second Young Master. Fake identity si Kiao An. Ang gamot niya, para sa mutism talaga. Si Kiao An ang tunay na asawa niya. Pakinggang mabuti ang katotohanan. Hindi si Lin Ruohan ang nagligtas sa'yo noon, kundi si Second Young Madam. Ginamit ni Lin Kangming ang koneksyon. Binayaran ng staff at mga pasyente para sabihin si Lin Ruohan ang nagligtas. Ayos ka lang. Young Master Mew, sino po ito? Ako si Lin Sangru, asawa ni Mo Yun-chen. Ako si Lin Sangru, ang asawa ni Mo Yun-chen. Ano, paano nangyari ito? Hindi mo inasahan na buhi pa ako. 1 taon nakalipas, ginahasa ako ni Lin Ruohan at Zhang Li. Sa gitna ng away namin, pinatay ni Lin Ruohan si Zhang Li at sinubukan akong patayin. Buti na lang ako'y iniligtas ni Chance. Kaya ngayon nasa harap ako ninyo. Upang ilantad ang katotohanan. Sinasabi mong pumatay ako. May ebidensya ka. Wala pa sa ngayon. Walang ebidensya. Nagsisinungaling ka. Ang ibig kong sabihin, wala pa ngayon. Kuya Yun-chen, hindi ako pumatay. Maniwala ka sa akin. Hindi ako mamamatay tao. Impostor siya. Hindi siya si Lin Sandro. Hindi talaga ako. Nanay, tatay, magsalita kayo. Sino ang nanakit sa akin? Sino? Lin Ruohan, ikaw ang pumatay sa anak ko. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Kami ang mga magulang ni Zhang Lei. Nanay, tatay, may 50 milyon na tayo. Mahal ko si Ruohan, problema ba? Gagawin ko lahat ng utos niya. Pumayag akong pumatay para sa kanya. Tigil na, mahal ko siya, hindi ko siya iiwan. Nasa demonyo ka ba? Mahal ka ni Lei, pero ginamit mo siya para sa masama. Pinatay mo siya ng malupit. Magdudusa ka rin. Base lang sa recording, mamamatay tao na ako. 1 taon akong nagreklamo. Sira ang binti ko dahil kay Lin Kangming. Sinungaling. Kailan tayo nagkita? Tama na ang pambabastos. Wala ka ng takas. Isasama mo pa kami sa kapahamakan mo. Mahal, humingi tayo ng tulong kay Eve Giant. Sige, aminin ko na. Ako ang pumatay kay Zhang Lei. Anong problema? Papatayin ko siya. Tanga kasi. Pinakuha ko lang siya ng hostage. Napatay pa niya agad. Magkapatid tayo sa puso. Bakit palagi kitang natatalo? Ruohan, minahal kita noon. Naging sakim ka lang. Wala kang ibang iniisip kundi sarili mo. Swerte mo talaga, ate. Sana pinatay kita noon pa. Bibitaw ka. Bitawan mo yan. Papatayin kita. Pakawalan mo. Lin Ruohan, arestado ka. Lin Ruohan. Ikaw ay inaakusahan ng pagpatay ng sadya. Inaaresto ka na. Mangyaring makipagtulungan din sa aming investigasyon. Aray, masakit ang dibdib ko. Hoy, asawa ko. Kumusta na?
Ginangsong, mangyaring makipagtulungan din kayo. Hindi niyo ba gustong arestuhin ang anak ko? Anong investigasyon pa ang kailangan? Nagsinail na ba kayo, nanay? Nakalimutan mo bang ikaw ang pumatay kay Joe Baihui? Nababaliw ka. Tumigil ka sa paninirang puri sa harap ng pulis. Si Joe Baihui ay may malubhang depression. Nakita ko mismo. Ikaw ang pumalit sa gamot niya. Nawala sa katinoan siya kaya tumalon mula sa bubong. Sa pagiging baliw, di ko kayo mapapantayan. Ikaw, Nakakadiring maging anak ng inang katulad mo. nanay, nakita mo ba? Naghiganti na ang iyong anak na babae. Ginoong Muyonchen, mangyaring sumama kayo para sa investigasyon. Sangro, hintayin mong makabalik ako. Hoy! Sandro, huwag ka nang makipag-ugnayan kay Jiang Fengyao. Alam mo na pala? Oo, Pasensya na, Chance. Hindi ko inakalang maapektuhan ang group. hindi naman malaki ang epekto sa grupo. Mas malaki ang epekto kay Yunchen. Sige, lumipas na yan. Kung wala ang impormasyon ni Jiang Fengyao, hindi natin mahahanap ang magulang ni Zhang Lei. Nakatulong din siya sa wakas. Naalala mo pa ba ang orihinal na plano? Na muling mahalin ako ni Muyonche. At maranasan ang sakit ng pag-ibig. Hindi ko alam kung nanalo o natalo ako. Magpapaalam ka pa rin? Eh, Pwede mong pamahalaan ang Lin Company. ayoko na, kalayaan lang ang gusto kong. Gusto kong maglibot sa malawak na mundo. Saan ka pupunta? Maglibot ng walang direksyon. Sa lugar na walang nakakakilala sa akin. Kung gustong makipagkita ni Yunchen. Ayaw niyang makita ako. Patay na ang sangro na minahal niya. Ako ngayon si Kiao At. Sandro, Ano yun, Tians? Sana sa hinaharap patuloy kang magpursige. Manatili kang totoo sa sarili mo. Bihira sa buhay ang tunay na kaibigan. Salamat, Chance. Sangru, talaga bang nakalimutan mo na si Yonchen? Hi, hindi ba't si General Manager mo ng New Corp? 2. Boss Yao, hindi mo pa alam no? Tinanggal na si Mu Yonchen ang board kaninang umaga. Ngayon, ang New Corp ay nasa kapatid niyang lalaki. Kinakausap ka ni Boss Yao, pipi ka ba? Mu Yonchen, hindi ko inakala. Narating mo rin ang ganitong kalagayan. Sabay na nahulog sa iyo ang magkapatid na Lin. Sarap ng pakiramdam no? Hindi ka ba nagtaka? Sino ang nag-utos sa kakatwang pamilyang Lin? Ako. Ideya ko. Matindi ang epekto sa iyo no? Bakit mo ginawa ito? Masaya eh. Walang kwenta ang rankings, wala akong pakialam. Gusto kitang sirain, nais kitang pahirapan ng gusto. Mapilit ka sa pag-ibig na di maabot. Lubusang pagdurusa ang idudulot ko. Maligayang bati. Nagawa mo. Mu Yonchen, noong binugbog ka ng mga tauhan ko, swerte mo't may babaeng sumagip sa'yo, pero hindi ko inakala. Ang babaeng pumigtas sa'yo, nagpakasakit para sa'yo, nagkamali ka pa sa kanya at kapatid niya, pinahirapan mo siya ng ilang taon, bulag ka ba, o kinain na ng aso ang konsensya mo? Mu Yonchen, hindi ka ba curious? Noong isinasagip ka ni Lin Sangru, bakit bigla na lang siya nawala? Sasabihin ko, dahil, sinira niya ang plano ko, dapat siyang parusahan. May sakit pala siya, nakadapa siya't ng angatog, bumubula ang bibig. Masaya palang takutin siya. Di ba? Di mo alam noong, para siyang isdang nasa tadtaran, gumagapang siya sa sahig. Yung pakiramdam na yun. Mu Yonchen, hinampas mo ako. Alam mong teritoryo ko ito. Atakehin niyo. Hinampas ako. Suntok. Sangro, kung mamatay ako.
Ipapatawad mo na ba ako? Sangru. 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 Hello, nagtanong ako kung nakakita ka ng isang napakagandang babae. Hindi mo ba gusto ng divorce? Pagbibigyan kita. Wala. Umalis ka. Umalis? Hello, nagtatanong ako kung may nakita kang isang magandang babae. Mga ganito kataas, payat, mahaba ang buhok. Hello, tanong ko lang. Talagang wala kayong nakita. Baliw ka ba? Kapag may sakit ka, kailangan mong magpahinga ng maayos. Tara na. Ate, yung tiyuhin na yon ay hindi na umiiyak. Tumigil na siya sa pag-iyak. Salamat. Salamat po, ate. Yun Chen, kung noon pa tayo naging tapat sa isa't isa, baka magkaiba ang kalalabasan. Nabalitaan kong nagkagulo ka sa ospital. Sayang ang pag-aalala ko. Kung talagang nag-aalala ka sa akin, hindi ka sana ngayon lang dumating. Mabutit may lakas ka pang sumagot. Kung okay ka na bukas, balik trabaho ka na. Kuya, ngayon ko lang naunawaan kung bakit noon mo ipinaglaban kay Lolo. Ang pagiging doktor. Sa tingin ko, magkatulad tayo ng iniisip. Buong puso kong inalay sa kumpanya ang pagpapatunay na hindi mo lang basta ibinigay ang Mu Corporation. Kundi dahil akala ko, mas karapat dapat ako sa'yo na pamunuan ito. Pero ngayon, napakatawa na lang talaga pag naiisip ko. Puro kalokohan lang yan. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Araw-araw akong pirmahan ng pirmahan. Muntik na akong magka-tendinitis. Tama na, pag-usapan na natin ang importante. Plano kong magtayo ng mga pediatric hospital sa buong bansa. Pero hindi ko kayang gawin mag-isa. Kuya, pagod na talaga ako ngayon. Yun, Chen, kung sasabihin kong ito ang hiling ni Sandro, tatutol ka pa ba? Si Sangru bumalik na siya. Nakipag-ugnayan siya sa'yo. Hindi siya bumalik. Pero ang pagtatayo ng mga pediatric hospital, ang orihinal na ideya ni Sandro. Dahil sa kanya, dapat kang bumangon. Tulungan mo siyang matupad ang pangarap.